Hindi ka na nakontento sa pagpapapansin mo at paglalandi mo kay Dr. Michael. At ngayon, matanda na naman ang inaatupag mo. At saka isang mahirap na matanda pa. Alam mo Yumi, mas mabuting mag-focus ka na lang sa paglalandi mo kay Dr. Michael. Baka sakaling mag-upgrade ka bigla ng trabaho rito at hindi ka na maging janitress lang. Tatawa-tawang wika pa ng isang nurse sa kasama ni Raquelia at nagtawanan na naman ng mga ito at saka with poise na nag-apiran pa. Kaya hindi na napigilan pa ni Yumi na magsalita. Una-una po sa lahat, magkaibigan lang po kami ni Dr. Michael. Kaibigan na po kami dati pa. At siya po nagpapasok sa akin dito kaya sinusuklian ko lang po ng kabaitan ibinibigay at pinapakita niya po sa akin. At pangalawa po, huwag niyo po namang ganunin na matanda. Hindi porket mahirap hindi na siya dapat respetuhin pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Isang mabait, ngunit tahimik at mailap na babae si Yumi Garcia sa ospital na pinagtatrabahuan niya bilang janitress. Hindi siya nakikipag-usap sa kahit na sino roon. Hindi naman dahil sa ayaw niya ng mga tao doon, kundi dahil ramdam niya at alam niya na halos lahat ng mga nurses at doktor na nandoon sa ospital na pinagtatrabahuan niya ay minamaliit siya. Ngunit sumusunod pa rin naman siya sa utos ng mga ito dahil nagbibigay din naman ito ng mga tips sa kanya. Kaya pilit na hindi na lang niya binibigyan pa ng pansin ang mga ugali ng mga tao roon. Dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, medyo sanay na siya sa mga insulto at pangmamaliit na natatanggap niya mula sa mga nurses at doktor na naroon. Oo, medyo sanay lang siya. Dahil may mga araw din na umiiyak siya pag uwi niya sa bahay nila. Lalo pat wala siyang masabihan ng mga problema niya dahil pumanaw ng mga magulang niya. Ang lolo naman niya ay may hika. Kaya hindi niya ito masabihan dahil baka mas lumala pang hika nito. Ito rin ang dahilan kung bakit nagtitiis siya sa trabaho niya roon. Dahil malaki ang pasweldo. Kahit medyo maraming namamaliit sa kanya. Pero gaya ng nakasanayan, binaliwala na lang ni Yumi ang mga yon. Gaya na lamang ng araw na yon. Yumi, yung area naman sa nurses station, madumi na naman yung sahig. Linisan mo naman yun ngayon din. At siguraduhin mo malinis na malinis ha. Baka may matitirang putik pa ulit ron. Ayusin mo naman ang trabaho mo, lalo pat umuulan ngayon. Maarte at pasuplad ang wika ng isang nurse kay Yumi habang nakapamewang ito nakatingin sa kanya habang nakataas ang isang kilay. Kasama ulit ito ang tatlong alipores nito at ang mga ito ay nakangising nakakainsulto na nakatingin sa kanya habang halatang nagpipigil ng tawa. Nais tuloy mapapuntong hininga ni Yumi dahil sa pinakita ulit ng mga ito sa kanya ng umagang yon. Pero pinigilan na lamang ni Yumi ang sarili at ngumiti na lamang ito pagkaway huminto muna sa pagmamop at nagsalita. Sige po, Nurse Brenda. Gagawin ko po yan agad pagkatapos ng pagmamop ko dito. Sumagot din naman agad yung Brenda. Okay, good. Ikaw, Celine, wala ka bang balak na magpamop ulit sa area mo? Baka pagdating ni Mr. Princeton Williams mamaya, hindi niya mapansin ang kagandahan mo dahil ang mapapansin niya ay ang area mong madumi. Pagkasabi nun ni Brenda ay impit na natigilan ng mga ito sa harap niya na animo ay mamamatay na sa kilig sa mga sandaling yon. Pagkaway nagsalitang namimilipit pa rin sa kilig si Celine. OMG, oo nga. Muntik ko na makalimutan. Usap-usapan pala na darating dito ang napakasikat at napakagwapong businessman na nag-iisang tagapagmana ng Williams Empire and Williams Airlines sa si Sir Princeton. Mamaya para bisitahin ang kasosyo niya rito sa negosyo na nadisgrasya kaninang madaling araw. Kaya dapat magandang-maganda ako mamaya at hindi dapat ako magpaka-stress sa mga pasyenteng makukulit. So Yumi, linisan mo rin yung area ko ron ha. Ang dapat yung sobrang linis talaga. Bibigyan ulit kita ng malaking tip. Halatang kinikilig na wika ng Celine. Nakangiti na matipid na tumango naman kaagad si Yumi at magalang na sumagot. Opo, Nurse Celine. Lilinisan ko po mamaya ang area nyo pagkatapos ko sa area ni Nurse Brenda. Wika pa ni Yumi.
Ang malaking tip na sinasabi ni Celine ay 100 pesos. Pero para kay Yumi, okay na rin yon para mabilhan niya ang lolo niya ng pasalubong na siopaw pa uwi habang malayo pa ang araw ng sahod niya. Malaking tulong na rin yon para kay Yumi. Tumango naman ang bawat isa sa mga ito at taas ang mga kilay na iniwan na si Yumi roon habang with poise na naglakad palayo sa kanya. Naiwan na lang si Yumi na bumubuntong hininga roon at nagpatuloy na sa ginagawa. Habang sa isip niya naman, may darating na sikat na gwapong businessman mamaya sa ospital na yon. Kaya tila nagsimula na magpa-impress sa mga nurses sa ospital. Kaya napatanong si Yumi sa isipan. Ano kayang itsura ng lalaking yon? At tila mabaliw-baliw na sa kilig ang mga ito. Kanina pang pinag-uusapan ng Princeton Williams na yon. Naiiling na lang si Yumi sa isipan. Pagkaway binilisan na ang ginagawa. Wala naman siyang pakialam sa lalaking yon. Kasi may mas paki siya sa tip na ibibigay sa kanya mamaya para may pang siopaw ulit siya. Para sa lolo niya mamaya na paborito ang pagkain yun. Samantala abala si Princeton o Prince sa pamimili ng susuotin niya mamaya papuntang ospital ng kaibigan at kasosyo niya rin sa negosyo na si Frederick Madrigal. Aksidente ito kahapon sa sinasakyan ito dahil may nakabangga raw itong sasakyan at lasing yung driver. Kaya ngayon ay nasa ospital ito. Pagkarinig nga ni Prince sa balitang yon ay nabahala agad siya para sa kaibigan. Mabuti na lamang at naging maayos na raw ang kalagayan nito dahil hindi naman raw gano ito napuruhan. Tanging mga galos at mga kaunting sugat lang daw ang natamo nito. Sabi ng isang pamangking babae nito na si Stella matapos siyang tawagan nito. Kaya sa mga oras na yon ay abala na si Prince para sa susuotin niya mamaya sa ospital na yon. Hindi business suit ang pinagpipilian niya ng mga sandaling yon, kundi mga damit na pang disguise upang hindi siya dumugin ng mga tao roon sa entrance ng ospital mamaya. Hindi sa nagmamayabang o ano, nagpapaka-advance lang ulit siya mag-isip dahil yun ang laging nangyayari. Kahit saan man siya magpunta, magmula nung umere ang pangalan niya sa mga TV channels bilang the youngest billionaire businessman all over the world and the one and the only heir of Madrigal Empire and Airlines. Kaya ngayon, ingat na ingat si Prince sa privacy nila. Bumuntong hininga na lang si Prince at pinili na lang yung pangmatandang kasuotan at nagmamadaling sinuot na lang ni Prince ang napiling damit kasama ng fake eyebrows at fake nose niya. Naglagay din siya ng pangkulubot sa balat at mukha niya para mas magmukha talaga siyang matanda. At higit sa lahat, yung bagay na nilalagay niya sa gitna ng leeg niya para maging matanda ang boses niya. Kasama sa pagdedisguise niya ang suot na sombrero, isang simpleng tungkod at gloves para hindi makita na kung sino ang mga kamay niya na hindi niya na nilagyan ng kulubot pa. Sa totoo lang, pwede namang matandang mayaman ang i-disguise niya. Pero gusto na rin malaman ni Prince kung anong pakikitungo ng mga taong naririto sa isang matandang mahirap tulad ng disguise niya na iyon. Kung gagalangin ba siya ng mga tao na makakasalumuha niya o hindi. Kung pagtatawanan ba siya o hindi. Siya kasi ang uri ng lalaki na magaan ang loob sa mga matatanda. Kaya yun ang naisip niya. Pwede rin namang lalaking nakabigote na lang, ngunit parang mas magaan na sa loob niya yon ang gamiting pang disguise niya. Pagkuway tiningnan na ni Prince ang kanyang itsura sa salamin. All set na siya. Gustong gusto niya na kasing makita ang kalagayan ng maedad ng kaibigan at kamustahin ito sa ospital na yon. Nang matapos si Prince ay tinawag niya ng kanyang driver bago umalis roon. Stop right here. Matalim at maotoridad ang tono ng boses ni Prince nang sabihin niya iyon sa kanyang driver. Pagkuway kinuha niya na ang kanyang props, cash at ang kanyang ID. Nilingon naman si Prince ang kanyang driver at nagsalita. Pero Sir Prince, medyo malayo pa po tayo sa ospital. That's why I want you to stop right here. Ayoko makita nila akong bumaba sa limousine na sinasakyan ko. Baka magduda sila at makatunog na nagde-disguise lang ako. Hindi lahat ng tao ay maniniwala agad-agad kaya mabuti nang makasiguro. Seryosong wika ni Prince sa driver na naging dahilan upang mapakamot ito sa ulo nito bago tumugon. Sige po Sir Prince. Ay sir, teka lang po at pagbubuksan ko po kayo ng pinto ng kotse. Huwag na, ako na magbubukas. Wika ni Prince at bumaba na ng kotse. Walang makakakilala sa kanya sa lugar na pinaghintuan nila ng kotse.
Bukod sa bihira lang ang mga tao at sasakyan na dumadaan roon ay medyo malayo pa sila sa ospital. Pero kaya niya na iyong lakarin ng ilang minuto lang. Nagumpisa na maglakad si Prince papuntang ospital. At pagdating pa lang niya sa guardhouse, ay hinanapan agad siya ng gwardya roon ng ID. ID mo? Strict na wika ng gwardya kay Prince, kaya nais mapaarko ang kilay ng binata sa tono ng pananalita ng gwardya sa kanya. Hindi man lang ito tumawag ng sir, o di kaya tatay na lang. At napaisip siya, ganito ba ito makipag-usap sa mga matatandang pumapasok sa ospital na yon? Kung naging tauhan niya ang gwardya, ay siguro matagal niya na itong pinatalsik mula sa serbisyo para maturuan ang leksyon. Ngunit hindi naman muna iyan binigyang pansin ni Prince sa mga sandaling yon. Bagkos ay may seryosong mukhang ipinakita niya rito ang ID niya at nais niyang ngumiti ng mapang-insulto rito nang makita niyang pandalaki ng mga mata nito at ang pagkahulog ng panga nito habang tinititigan siyang mabuti sa mukha niya nang makita na nito ang ID niya. At nang tila gulat na akmang magsasalita na ito, ay agad niya itong pasimpleng binigyan ng malaking cash upang tumahimik na ito roon. Pagkaway mahina at mariing nagsalita, "Pag nawag mong ipagkakalat na nandito na ako. Dahil pag ginawa mo yan, babawiin ko ang perang yan. Catch my drift?" Pakurap-kurap na mabilis na napatango naman ang gwardya at tila nahintakutang nagsalita. Opo sir, pasok na po kayo. Ikinagagalak po namin na mapuntahan mong ospital na ito, sir. Isang tango lang sinagot ni Prince sa gwardya at magalang na pinapasok na siya nito sa loob. Nais mapailing ni Prince habang tinatahak niya na ang daan patungo sa hallway ng ospital. Saka palang naging mabait sa kanya ang gwardya nang makilala siya. Isa sa napakapangit na ugali ng isang tao yung saka lang gagalang sa'yo pag may pera ka. Pero pag wala kang pera, aapi-apihin ka lang at hindi ka igagalang. Napabuntong hininga na lang si Prince at tinawagan niya na si Stella para makapasok na siya sa hospital room ng kaibigang si Frederick. "Hello, Prince?" Malambing ang tono ng boses na bumungad agad ni Stella sa kabilang linya. Alam na rin ito ang pagde-disguise niya dahil sinabihan niya na ito kanina. Hindi niya na ito inabala na sunduin siya sa mismong entrance ng ospital dahil malayo iyon mula sa building mismo ng ospital. At baka may emergency o kailangan ng kaibigan niyang si Frederick at nagkataong wala ito dahil sinundo siya sa entrance kaya cargo de konsensya niya pa pag may mangyaring ganon. Kaya naghanap na lang ng paraan si Prince upang siya na mismo ang papasok sa entrance nang hindi niya naaabala si Stella. "Hello Stella, nandito na ako sa lobby." Halos pabulong panawika ni Prince. Kunwari ay marahang umupo sa mga silya na naroroon. Mabilis na namang tumagon si Stella. "Okay Prince, I'll be there." Malambing na tugon ito at enough na ang tawag. Si Prince naman ay seryosong tumingin-tingin sa paligid sa loob ng ospital na yon. Hanggang sa mapakislot siya nang biglang may sumagi sa sapatos niya na kung ano, kaya salubong ang mga kilay na mabilis siyang napalingon sa gilid niya at bago pa siya makapag-react, ay naunahan na siya sa pagsasalita ng kung sino. "Ay nako, sorry po lolo. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na masayaran ng mapang sapatos ninyo. Sorry po, pasensya na po talaga. Teka po, ito po, may panyo po ako dito. Papahirang ko na lang po." Wika ng janitress roon at akmang kukunin na ang sinasabing panyo nito mula sa bulsa ng suot nito ang janitress uniform, ngunit maagap na napigilan ni Prince ang kamay nito. Kaya na may mabilis na napatingin sa kanya ang babae na naging dahilan upang agad din siyang mapatikim at nagsalita. Hindi na miss, okay lang, hindi ako galit." Tila nag-aalinlangan pa ang janitress at apologetic na nagsalita ito ulit. "Naku lolo, sorry po talaga, pasensya na po talaga." Simpleng tango lang isinagot ni Prince sa babae at patikim na tinitigan ang mga mata nito na kulay abo. Pagkuway na palunok si Prince nang matitigan na rin niya ang buong mukha nito. Magandang babae. Kahit medyo kayumanggi ito dahil marahil sa pagbibilad sa araw, ay kitang-kita pa rin ni Prince ang kagandahang taglay nito. May maamo rin itong mukha at mapupungay na mga mata na binagaya ng pilikmata na parang sa Maynila. Ngunit may napansin lang siya na parang medyo kalakihang balat sa likod ng palad nito. Gayunpaman, para kay Prince ay hindi yan nakabawas sa kakaibang kagandahang taglay nito. Nawaglit lang mula sa janitress ang paningin ni Prince ang tila may biglang tumawag sa kanya. "Hey, Grandpa!"
Tawag ng pamilyar na boses na iyon mula sa malayo. Nilingon niyo ni Prince at nakita niya si Stella na tila pilit na pilit ang ngiting nakatingin sa kanya at biglang napaalis ang ngiti nito nang ibinaling ang tingin sa babae. Sa totoo lang ay mataray na babae si Stella. Sa kanya lang ito mabait at malumanay ang boses kung magsalita. Isang formal na tangulang ay sinagot ni Prince kay Stella at ibinaling na ang tingin sa maganda at mabait na janitress. Napalingon din ito kay Stella. Pagkuway medyo yumuko ito na makarating na si Stella sa harapan nila at namewang agad sa babae bago nakataas ang kilay na nagsalita. Anong ginagawa mo dito at bakit mo kinakausap ang lolo ko? Mataray nitong tanong sa babae. Tila nahintakutan naman agad na napatingin ng babae kay Stella at magawang sumagot agad. Kaya si Prince nang sumagot roon. Wala siyang ginawa, Stella. Tinulungan niya lang ako makaupo dito dahil alam mo naman tong lolo mo, uugod-ugod na. Wika pa ni Prince at kunwari ay marahang tumayo na roon. Hindi siya inalalayan ni Stella. Pero ang babae ay maagap na umagapay sa kanya at nagsalita sa napakamalumanay na tono. Nako, dahan-dahan lang po, lolo. Wika pa ng janitress habang hinawakan ang braso ni Prince. Lihim naman na napangiti agad si Prince roon. Ngiting agad na napalis nang biglang alisin ng marahas ni Stella ang mga kamay ng babae mula sa kanyang mga braso at galit na nagsalita. Ano ba? Bitiwan mo nga siya. Wala kang karapatang hawak-hawakan siya, ha? Ipokratang hampas lupa. Puno ng insultong balyaw ni Stella sa babae na agad na ikinayuko ng ulo nito. Kaya sa lubong ang mga kilay na nagsalita si Prince. Stella, that's enough. Sumusobra ng mga ginagamit mong salita. Pairap na humalagkip-kip naman si Stella sa babae. Pagkaway halatang naiirit ang nagsalita. Nakakainis kasi siya eh. Bakit ka ba kasi niya hinahawakan? Ano bang karapatan niya? Tumaas baba ang dibdib ni Prince sa matinding ines dahil sa mga pinagsasasabi ni Stella. Talagang balak nitong ubusin ang pasensya niya. At sa isip ni Prince, ano bang ikinagagalit nito sa simpleng paghawak o pag-alalay sa kanya ng babae? Mabuti nga tinulungan siya nito na makatayo. Ibig sabihin, may magandang kalooban ng babae na ibinagay sa maganda nitong mukha. At ibig sabihin, may respeto at paggalang ito sa mga matatanda. Hindi tulad ni Stella na walang galang sa mga elders nito dahil kahit ang Uncle Frederick nito ay nagagawa nitong taray-tarayan at sagot-sagutin. Sa kanya lang talaga ito mabait at hindi naman alam ni Prince kung bakit. Pero hindi na iyon ang mahalaga sa mga sandaling yon dahil mas importante sa kanya ngayon ay ang mapaalis na roon at mapalayo mula kay Stella ang halatang mahinhin at mabait na janitress. Kaya naman tumikim si Prince at nagsalita. Stella, tama na. Ano rin ba kasi ang karapatan mo para insultuhin siya ng ganyan? Tao lang din siya, nagkakamali. Kaya ikaw, Stella, tama na. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao rito, oh. At ikaw naman, miss, pasensya ka na sa mga nasabi ni Stella sa'yo. At uulitin ko, okay lang yon. Wala kang kasalanan, nagtatrabaho ka lang. At maraming salamat sa pagpapakumbaba mo mula sa mga taong mapangmataas magsalita. Wika ni Prince at tiningnan ng makahulugan si Stella na halatang mas ikinapuyos nito sa galit. Ngunit hindi lang kayang sumagot at magtaray sa kanya, kaya tumataas baba ang dibdib nito ng paulit-ulit at nanilisik ang mga matang tumingin sa babae. Ang babae na may tumangulang kay Prince at mahinang nagsalita habang nakayuko. Okay lang po yun, Lolo. Naiintindihan ko naman po si Ma'am. Sige po, alis na po ako. Salamat po at pasensya na po ulit. Wika pa ng babae at mabilis nang tumalikod paalis. Teka, sandali! Pipigilan pa sana ni Prince ang babae, ngunit mabilis na ito nakaalis roon. Naramdaman niya hinawakan naman ni Stella ang kanyang braso at napatingin siya rito na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Tara na! Tila nag-aatubili pang wika ni Stella kay Prince. Nanlaki naman agad ang mga mata nito at tila napahiya agad na bigla niyang pasimpleng iwinaksi ang mga kamay nito mula sa isang braso niya. At malamig ulit niya itong tinitigan sa mga mata bago mahina at mariing nagsalita. Hindi mo na ako kailangang hawakan. Mauna ka ng kaunti, Stella. Susunod ako sa'yo.
Seryoso at malamig na wika ni Prince kay Stella. At nilingon kaagad kung saan dumaan ang janitress kanina nang umalis na ito mula roon. Pagkuway nais mapabuntong hininga ni Prince nang hindi niya na makita pa ang babae kahit anino pa nito. Kaya mabigat ang dibdib na sumunod na lamang siya kay Stella roon. Nais niyang makita at makilalang muli ang babaeng yon ng lubusan. Kaya naisip ni Prince na magmula sa araw na yon ay dadalasan niya ng pagdalaw kay Frederick sa ospital. Dahil baka sakali lang ay makita niya ulit ito at malaman ang pangalan nito. Nais niyang kaibiganin ng babae. Dahil ang mga tipo nitong may magandang kalooban ay bihira na lang sa mga babaeng may maganda ring mukha sa panahong yon. Kaya nais si Prince na makilala ang babae. Kaya sana magkita sila ulit. Sana. Lihim na napabuntong hininga na lang si Prince nang maisip ang maganda at mabait na janitress. Samantala si Yumi naman ng mga sandaling yon ay kinakabahan pa rin habang nakatingin sa malaking salamin ng women's comfort room. Doon kasi siya dumiretso pagkatapos niyang umalis mula sa presensya ng halatang butihing lolo na yon at mula sa presensya din ng halatang maldita at mataray na babaeng yon. Kaya naisip tuloy ni Yumi, kaano-ano kaya ng matandang babae? Kung maglolo naman ang mga ito ay paniguradong hindi halata dahil magkaibang ugali ng mga ito sa isa't isa. Napabuntong hininga na lang si Yumi at doon naman nagmop ulit. Pagkuway napakaslot siya nang may babaeng pumasok roon at puro nakapamewang pa na nakatingin sa kanya. At nauna magsalita ang isang nurse roon. Ibang grupo na naman ito ng mga nurse sa ospital na yon. Hoy, Yumi! Ano ba kasing ginawa mo sa matandang yon na lolo ni Miss Stella kanina? At bakit gano'n na lamang ang galit niya sa'yo? Siguro nilandi mo yung matanda, no? Iyo ha? Sa lahat ng pwede mong landiin na naman, yung matanda pa at mukhang mahirap na naman. Nakataas ang kilay na tanong ni Raquelia kay Yumi na ikinalaglag agad ng panga niya sa labis na pagkagulat. Dahil sa isip niya, landi? Ni sa hinagap niya, hindi niya magagawa ang bagay na yon. Tapos sa pagkamalan pa siya ng mga ito na gano'n ang ginawa niya sa butihing matanda. Na kanina lang ay nasayaran niya lang ng mop ang sapatos nito. Sa naisip ay humapdi agad ang bawat sulok ng mga mata ni Yumi sa sinabi ni Raquelia sa kanya. Pagkuway na mo ang mga iyon nang walang babalang tumulo sa kanyang mga mata. Pilit niya namang itago at pigilan ang kanyang mga luha, pero sadyang tila may sariling isip ang mga ito na bigla na lang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Pagkuway impit na umiyak na nag-i-explain siya kay Raquelia. Hindi yan ang nangyari, Nurse Raquelia. Maniwala po sana kayo. Nasayaran ko lang po ng mop yung sapatos ng butihing matanda kaya nangingi po ako ng pasensya. Tapos po dumating na yung tinatawag po ninyong Stella at bigla na lang po siyang nagalit sa akin. Lalo na po nung inalalayan ko na po ang matanda sa pagtayo niya. Pero hindi ko po alam ang nasa isip niyo po. Hindi ko po magagawa yan, Nurse Raquelia. Sana po paniwalaan niyo ako. Nagsasabi po ako ng totoo. Nag-uunahan sa pagpatak ang mga masasaganang luha mula sa mga mata ni Yumi nang sabihin niya ang mga iyon. At sa pagkagulat niya ay bigla na lang naghalakhakan ng mga ito at nag-apiran pa na tila enjoy ang mga ito sa sinasabi niya at sa pag-iyak niya. Pagguway nagsalita ulit si Raquelia. Gosh! Required bang umiiyak pag nag-e-explain? Masyado ka namang overacting, Yumi. At isa pa, kahit anong gawin mo, hindi mo kami maluloko. Halatang halata naman kasi na nilalandi mo yung matanda. Pero sinasabi ko sa'yo, Yumi, pag ang mahal sa buhay na ni Stella ginaganyan mo, hindi ka magtatagumpay. Si Stella ay kilalang kilala sa pagiging mataray at napakademonita na artista at nananakit kung kinakailangan, kahit bago pa lang sa showbiz. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nalang landiin ang lolo niya na malayo ang katayuan sa kanya dahil lalatang mahirap naman yun eh. Kaya nagtataka nga rin ako kanina kung bakit naging lolo ni Miss Stella ang matandang yon. Mukha namang mahirap manamit. Kaya ikaw Yumi, humanap ka na lang ng ibang matanda na pwede mong gamitin para yumaman ka kaagad. Dahil bukod sa mahirap ang matandang yon, mukhang bantay sarado pa ni Miss Stella. Wika ni Raquelia na talagang nagpakirot ng matindi sa puso ni Yumi at naisip niya, ganun na lang ba talaga kaliit ang tingin ng mga ito sa isang mahirap na janitress na katulad niya? Para pag-isipan siya nito ng mga
Hindi ka aya-aya sa kabila ng taos-pusong pagtulong niya lang sa buting matanda na yon. Binalot ng mabigat na pagtatampo ang puso ni Yumi ng mga sandaling yon. Pagkaway narinig niya ang pagsagot ng isa pang nurse na kakampi nito. Oo nga, hindi ka na nakontento sa pagpapapansin mo at paglalandi mo kay Dr. Michael at ngayon, matanda na naman ang inaatupag mo. Tsaka sa isang mahirap pa na matanda, halata naman sa pananamit niya eh. Kaya nga nalilito ako kanina kung bakit ang isang sikat na artistang tulad ni Miss Stella ay may sinundo sa lobby na matanda na gano'n na lang manamit. Iyo ha? Sigurado malayong kamag-anak ngayon. Well, probably. Kaya ikaw, Yumi, ulit-ulit mag-focus ka na lang sa paglalandi mo kay Dr. Michael. Baka sakaling mag-upgrade ka bigla ng trabaho rito at di ka na maging janitress. Tatawa-tawa ang wika pa ng isang nurse sa kasama ni Raquelia at nagtawanan na naman ng mga ito at saka with poise na nag-apiran pa. Kaya hindi na napigilan pa ni Yumi na magsalita. Unang-una po sa lahat, magkaibigan lang po kami ni Dr. Michael. Magkaibigan na po kami dati pa at siya po ang nagpapasok sa akin dito. Kaya sinusuklian ko lang po ng kabaitang pinapakita niya rin sa akin. At pangalawa po, huwag niyo naman pong ganunin ng matanda. Hindi dahil porket mahirap na siya yung tignan, hindi na siya dapat respetuhin pa. Na porket sa tingin niyo, hindi sila pareho ng katayuan sa buhay ng artistang tila iniidolo ninyo, ganyan na kayo makalait sa kanya. Okay lang po na ako lait-laitin ninyo at maliitin, pero sana naman po huwag niyong isali ang mga kawawang matanda sa inyong panlalait. Matakot po sana kayo sa karma. Kasi po matanda na po siya. Karapat dapat naman po yata siyang bigyan ng respeto kahit pa matanda sila o mayaman. Igalang po natin ang ating mga matatanda at respetuhin ng buong puso. Nurse Trisha. Malumanay naman na wika ni Yumi na bahagya pang nakayuko roon. Ngunit nagulat na lang siya nang biglang humakbang si Trisha patungo sa kanya at pagkuway nagsalita. Ah, ganon. So sumasagot ka na sa amin ngayon. Matapang ka na, ha? Kung ganon, etong sayo. Galit na wika ni Trisha at biglang hinablot ng marahas ang buhok niya, sabay ngudngod ng mukha niya pababa sa kanyang marumi at mabahong mop. Humalo naman agad sa basa at mabahong mop na yon ang masaganang luha mula sa mga mata ni Yumi. Nasasaktan siya sa ginawang yon ni Trisha. Nasasaktan ng kanyang anit sa marahas at malakas sa pagsabunot nito sa kanya at sa paulit-ulit na paggudgud nito sa kanyang mukha sa mop na yon. Habang ibang mga kasama nito ay impit na naghahalakhakan lang doon malapit sa pinto ng CR at malupit na inilock iyon. Nag-appearan pang mga ito habang nakangisi ng malademonyo sa kanya at pawang nakataas sa mga kilay sa kanya. Binalot ang matinding sakit ang kanyang puso sa pagmamalupit ng mga ito sa kanya roon at wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umiyak na lang at magmakaawa kay Trisha na itigil na ang karahasang iyon sa kanya. Tama na po, Nurse Trisha. Masakit po. Hihikbik-hikbing pagmamakaawa ni Yumi habang basang-basa na ng luha at dumi mula sa mop ang kanyang mukha ng mga sandaling yon. Ngunit isang malupit na tawa lang narinig niya mula sa bibig ni Trisha at mas lalo pang diniinan ng pagkakasabunot sa buhok niya. Kaya mas lalong napaiyak sa matinding sakit si Yumi at napahawak na ng mahigpit sa mga kamay nito. Anong tama na? Hindi mo deserve kaawaan, ano? Malandi ka. Sip-sip. Sumasagot-sagot ka na sa amin ngayon, ha? Anong pinagmamalaki mo ngayon, ha? Buisit ka. Eto pa bagay sa'yo to. Eto pa. Patuloy pa rin si Trisha sa pagsabunot kay Yumi at patuloy pa rin si Yumi sa paghahagulhol roon. Hanggang sa may kumatok na wala sa labas ang pinto ng CR. Tao po, may tao po ba sa loob? Magsi-CR po sana ako. Ihing-ihi na ako eh. Wika na kung sino na nasa labas. Kaya na may natigil na si Trisha sa pagsabunot kay Yumi sabay mariin at pabulong na nagsalita. Tumahimik ka kung ayaw mong ingudngud ko tong mukha mo sa inidoro. Halika dito sa loob ng cubicle. Wika pa ni Trisha at marahas siyang dinala patungo sa loob ng isang cubicle roon at pabulong na nagsalita ulit. Huwag na huwag kang magsasalita, Yumi, ha? Dahil pag ginawa mo yan, may nakakita sa'yo, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin.
Naintindihan mo? Nangihinang napaiyak naman ng impet si Yumi pag uway hihik-bihik tumango-tango ng marahan, sabay pahid ng kanyang mga masasaganang luha sa kanyang mga pisngi. Ngumisi naman na matagumpay si Trisha nang makita ang pagtango niya, sabay flip ng buhok nito at binalik ang ayos ng nurse uniform nito bago taas ang kilay na isinara nito ang cubicle na pinasukan niya. Pagkaway umalis na ito roon at rinig na rinig pa ni Yumi ang pag-uusap ng mga ito pagkatapos niyang marinig ang pagbukas ng pinto. Ay, kayo pala, Trisha. Bakit nakalak tong pinto ng CR? At bakit tila may narinig akong kung anong ingay sa loob na parang umiiyak? Or may problema lang bang pandinig ko ngayon? Wika ng isang boses sa labas. May sumagot rin naman kaagad sa tanong nito. Oh no, Vivian, hindi ka nagkamali sa narinig mo, may umiiyak talaga. Ang si Raquelia yon kasi she's broken-hearted. Nag-away kasi sila ng boyfriend niya dahil nalaman niya na nag-cheat sa kanya. And she just couldn't take the pain anymore. Kaya ayun, iniyak na lang lahat ng sakit na nararamdaman niya kanina. Sino ba naman kasi hindi masasaktan ng ganon, di ba Vivian? Tila naiiyak pang wika ng boses na iyon na bosesa niyang si Trisha. Sumagot naman agad si Raquelia. Oh yeah, sobrang nakakaiyak ngayon. I'm really sorry kung naabala ka namin, Vivian, ha? My bad. But now that it's open already, pwede ka nang pumasok. And lalabas na rin kami. Bye for now, Vivian. Bye, Vivian. Bye. Narinig ni Yumi ang magkapanabay na wika ng iba ng mga kasama nila Raquel at Trisha roon. Pagkuway narinig niya ang pagsara ng pinto ng CR. At kasabay ng pagsara ng pinto ng CR ay ang pagbuhos ng sunod-sunod ng mga luha ni Yumi mula sa napapagod niya ng mga mata. Pagod na siya na laging inaapi mula nung pagkabata pa niya. Lamparaw kasi siya at mahiyain, kaya madalas siyang binubuli sa school o sa lugar nila. Wala rin siyang kaibigan dahil na rin sa pagiging mahiyain niya makipag-usap. Hanggang sa paglaki niya ay inaapi pa rin si Yumi ng kung sino-sino. Lalo na nung tumuntong siya sa ospital na yon dahil sa kaibigan niyang doktor na si Dr. Michael na nakilala niya noong nakaraang buwan nung muntik na siyang masagasaan sa kotse nito habang nagtutulok siya ng kariton na may mga mare-recycle pa naman ng mga basura. At para daw makabawi ito sa kanya ay pinapasok siya nito bilang janitress sa ospital na yon. At dahil din daw naaawa si Dr. Michael sa kanya dahil sa uri ng hanap buhay niya, pagpasok pa lang ni Yumi sa ospital na yon ay ramdam niya ng disgusto ng ilang mga tao roon sa kanya. Lalo ng mga nurse at doktora na tila may gusto sa tisoy na si Dr. Michael Alvarez. Pagkuway napaisip si Yumi habang impit na umiiyak. Kasalanan ba niya na kausapin rin pabalik si Dr. Michael kapag kinakausap siya nito minsan? At kasalanan rin ba niya kung minsan ay inaaya siya nitong mananghalian sa kantin kasama ito? Kahit anong alibay niya rito para lang hindi sana siya pag-initan ng mga tao roon sa ospital? Malungkot na pinahira ni Yumi ang kanyang mga luha. Masakit iyon para sa kanya. Dahil wala naman siyang ginagawang masama. Nakikipagkapwa-tao lang siya. Sinusubukang magkaroon ng kaibigan. At nang magkaroon naman ay nai-issue na naman. Na naging dahilan upang api-apihin na siya minsan. Napabuntong hininga na lang si Yumi sa naisip at kinusot na lang ang mga luha sa kanyang mga mata upang hindi na iyon tumulo pa. Paggaway mahina siyang suminghot at pilit nang ngumiti ulit at inayos ang sarili. Pagkuway mariing hinawakan ng kwintas na cross sa kanyang leeg at taimtim na nagsalita sa isipan. Panginoon, masakit ang pangyayaring naranasan ko kanina. Pero alam kong may rason pa rin ang lahat ng to. Gusto mong tumatag ako sa lahat ng mga pagsubok sa buhay ko. Dahil alam mong kulang pang katatagan ng loob ko. Kaya, iaalay ko po sa iyo ang lahat. Sana po'y gabayan niyo pa rin po ako pagkatapos nito. At sabay hindi niyo po ako iiwan dahil alam ko pong may rason ang lahat ng mga pagsubok na ibinibigay mo po sa akin na siyang dahilan sa buhay ko. Ang hiling ko lang po sa inyo ay sana hindi niyo po ako pabayaan sa lahat ng mga pagsubok na ibinibigay niyo po sa akin araw-araw. Patatagin niyo po ako lagi, Panginoon. Para sa amin ni Lolo, patatagin niyo po ako. Taimtim na dasal ni Yumi sa isipan
at muling nagplaster ng isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Pagkuway, bumuntong hininga ulit roon at tuluyan ng inayos ang sarili bago pa buntong hiningang lumabas ng cubicle. Samantala naman, nung hapong yon ay blanco nakatingin lang si Prince sa glass window ng hospital room ng kaibigan niyang si Frederick. Nasa mid-40s na ito pero maliksi pa rin kumilos. Sadyang minalas lang talaga ito sa pagdadrive dahil nakipag-usap pa ito kay Stella sa cellphone. Kaya hindi agad nakapansin sa sasakyang paparating dito. Oh, Prince, malalim yata yung iniisip mo. Baka gusto mo sabihin sa akin kung ano yan at nang gumaan naman yung tila mabigit mong daladala sa loob ng dibdib mo. Kaya na may pabuntong hiningang tipid na ngumiti si Prince kay Frederick at hinarap ito. Wala to, ano lang kasi. Iniisip ko lang yung janitress na nakilala ko kanina sa lobby. Iginalang niya talaga ako at nirespeto. Partida, nakapang-disguise pa ako kanina ng isang matandang mahirap. Ngunit wala siyang pagdadalawang isip na igalang pa rin ako at respetuhin. Bihira lang mga taong ganun na may busilak na puso na tulad ng sa kanya. Hindi niya sinasadyang masayaran ng mapang sapatos ko pero kung makaasta siya parang kasalanan niya yon. Na parang takot na takot siya sa nagawa niya. Papahira na nga sana niya ang sapatos ko kaya lang pinigilan ko kaagad. Siya namang pagdating ni Stella roon at pinakitaan siya ng masamang ugali. Pero hindi ko pa rin siya nakitaan na nagalit kay Stella o ano. Nakayuko lang siya roon, nakikinig. At noong oras na para magsalita siya nangingi ulit siya ng paumanhin sa nangyari at umalis na. Kaya hindi ko na natanong ang pangalan niya. Gusto ko sanang malaman kung anong pangalan ng babaeng yan. Gusto ko siyang maging kaibigan. Gusto ko siyang makilala ng lubusan. Gusto ko siyang tulungan. Dahil ang mga tao na kagaya niya ay bihira na lamang na nag-i-exist sa mundo. Kaya magaan ang loob ko sa kanya. At hindi ko alam kung bakit. Basta ang alam ko lang ay gustong-gusto ko talaga siyang makilala ng lubusan. Gusto ko siyang maging kaibigan at higit sa lahat. Gustong-gusto ko na mapalapit ako sa tila mailap ngunit mabait na katulad niya. Ngumiti naman agad na makahulugan si Frederick nang marinig niya mga salitang binitawan niya. Pagkaway tumikim at nagsalita. Base sa mga naririnig ko ngayon sa'yo ay tila hindi maikakailang interesado ka sa isang katulad niya. Hindi kaya may gusto ka na sa kanya? Napaisip naman agad si Prince roon. At naisip niya, wala namang masama kung nagkagusto nga siya sa babaeng yon. Dahil para sa kanya, normal lang na magustuhan niya ang isang tulad nito na mahinhin, mabait at magalang sa kapwa, lalo na sa mga matatanda. Idagdag pa kang maganda ito at may maamong mukha, kaya hindi malayong magugustuhan niya nga ito. Kaya nagkibit-balikat si Prince bago tumugon. Well, I can't see any problem with that. Kagusto-gusto naman talaga siya. Nakangiting wika ni Prince na umabot sa mga mata ang pagkakangiti. Ngiting agad ding unti-unting nabura nang biglang may nagsalita. Well, if you can't see any problem with that, then count me out. Biglang napalingon sina Frederick at Prince kay Stella, na ngayon ay nakatayo na at humahalukip-kip na nakatingin kay Prince sa mga sandaling yon. Kaya naman hindi na napigilan ni Prince na kunot noong magtanong. Kanina ka pa ba nagising? At anong ibig mo sabihin, Stella? Bigla namang sumilay ang tila nasasaktang ngiti sa mga labi nito bago nagsalita. Oo, kanina pa ako nagising. At rinig na rinig ko lahat ng mga sinabi mo tungkol sa babaeng yon, na ngayon mo lang nakilala. Nagkagusto ka sa babaeng yon? Ang tanong, gusto ka rin ba niya? Sa akin ka na lang magkagusto pabalik, Prince. Dahil sigurado pang agad kong masusuklian ang interes mo sa akin kung sakali. Agad namang namilog ang mga mata ni Prince sa narinig. Pagkuway nagtanong siya. Ibig mo sabihin? Napatango naman agad si Stella at seryosong sumagot. Oo, Prince. Gusto kita. Gustong gusto kita. Matagal na. Dahil kahanga-hanga ka. Napakagwapo mo kasi at hindi lang yon. Napakayaman pa sa edad na 27 anyos. Kaya humahanga ako sa iyo ng lubusan dahil doon.
Sa kanyang narinig ay biglang napangiti na mapaklase, Prince. Kaya naman pala ibang pakikitungo ni Stella sa kanya kaysa sa ibang tao. At wala siyang pakialam kahit naroon ang kapamilya nitong si Frederick. Dahil ang importante sa kanya sa mga sandaling yon ay ang malinawan si Stella sa mga pinagsasasabi nito sa kanya. Kaya nagsimula na magsalita si Prince. Stella, kaya mo lang ba ako nagustuhan ay dahil sa physical appearance ko? Sa kayamanan ko kahit 27 anyos pa lang ako? Wala na bang iba? Wala ka na ba ibang dahilan na mas malalim pa roon kaya mo ako nagustuhan? Kasi Stella, kung yun lang ang dahilan, ito lang masasabi ko sa'yo. Ang pisikal na kaanyuan ng isang tao ay kumukupa sa paglipas ng panahon. Ang kayamanan naman ay hindi mo madadala sa langit o kung saan ka man ilalagay ng Panginoon kung mawawala ka na sa mundong to. So if I were you, Stella, from now on, I will change my mindset. From now on, kung magkaka-interes ako sa isang lalaki ay doon ako babase sa personalidad niya. Hindi sa panlabas na kaanyuan. At lalong hindi sa material na bagay na nakapaligid sa kanya. Dahil kukupas ang mga yan. Ngunit ang magandang personalidad ng isang tao ay hindi. Natahimik naman si Stella roon sa sinabi ni Prince. Nakangiting tumangu-tango naman si Frederick sa kanyang sinabi. Pagkaway pagkaraan ng ilang segundo ay nagsalita ulit si Stella. Kung gano'n ay mas lalo mo ako napahanga at mas lalo lang ako nagkagusto sa'yo dahil sa magandang personalidad mong yan. Bihira lang talaga mga lalaking kagaya mo, Prince, kalalim mag-isip. Kaya dumoble patuloy ang paghanga ko sa'yo. Agad namang sumagot si Prince. But sad to say, Stella, I don't feel the same towards you. Dahil ang babaeng yon ang gusto ko, at hindi ikaw. Ang babaeng yon ang gusto kong makilala ng lubusan, at hindi ikaw. I'm sorry, Stella. But I have to be frank with you. And I have to do that while your uncle is here. Dapat rin niyang malaman yon at ayokong pati siya eh. Umasa na magkakagusto ako sa'yo, Stella. Dahil pakiramdam ko ay hindi-hindi yan mangyayari. Malayong personalidad mo sa babaeng yun, Stella. Oo, pareho kayong maganda. In fact, mas makinis ka pa kaysa sa kanya. Pero ang personalidad naman ng babaeng yun ang nakikita kong makinis, Stella. Isang bagay na lubos kong hinahangaan sa kanya. Kahit saglit lang kaming nagkausap. Kaya sana hindi mo ikakagalit ang pagprangka kong ito sa'yo. Dahil para sa akin, mas mainam nitong ganito kaysa paasahin kita sa wala. Mas masakit yan. Pasensya ka na, Stella. Ngunit nagsalubong lamang ang mga kilay ni Stella sa kanyang sinabi. Pagkuway halatang pagkadisgusto sa boses na nagsalita ito. Pasensya ka na rin, Prince. Dahil kahit ipagtulakan mo ako palayo sa'yo, hindi kita lulubayan. Mananatili ako sa tabi mo o sa paligid mo hanggang sa matutunan mo rin akong magustuhan. At hindi na ang babaeng yan. Nalungkot naman ang mga mata ni Prince na narinig. Pagkuway sumagot siya. Pero paano kita magugustuhan, Stella? Kung sa pagmamahal o paggalang nga sa mga matatanda, hindi mo kayang gawin. Patunay na roon ang pagsagot-sagot mo kay Frederick kadalasan pag sinasaway ka sa mga kamalian mong nagawa sa buhay. At ang mga sinabi mo sa akin kanina tungkol sa matandang disguise ko, napakasama niyon, Stella. Matuto ka sanang gumalang sa mga nakatatanda dahil, Stella, ehemplo ka ng marami. Artista ka. Kaya ano na lang sasabihin ng mga taong humahanga sa'yo na sa likod pala ng mga ngiti mo sa kanila at sa harap ng kamera ay may itinatago ka palang ugali na paniguradong hindi nila magugustuhan. Sa tingin mo ba hahangaan ka pa nila? Hindi na, Stella. Kaya ngayon pa lang magbago ka na. Magpakabait ka na. Hindi pa naman huli ang lahat. Pagkatapos sabihin ni Prince ang lahat ng yon, ay pinakatitigan siyang mabuti ni Stella. Pagguway humalukip-kip ito at nakataas ang kilay na nagsalita. Kung gagawin ko bang lahat ng yan, magugustuhan mo na ako? Kung gagawin ko bang lahat ng yan, ako na bang magugustuhan mo at hindi na ang babaeng yon? Napabuntong hininga si Prince. Stella. Agad namang hinarang ni Stella ang gustong sabihin ni Prince. Stop. Huwag mo nang ituloy mga sasabihin mo. Dahil alam ko naman ang isasagot mo. So I'm sorry, Prince. Dahil hindi ako magbabago.
Kung hindi ako ang pagtutuunan mo ng atensyon, hindi ako magbabago. Kung ang marungis at hampas lupang babaeng yun ang magugustuhan mo, at hindi ako. Stella, enough! Sobra ng mga salitang namumutawi dyan sa mga bibig mo. Minamaliit mo na ang kapwa mo. Saway ng matanda kay Stella. Ngunit patabog lang itong tumayo at nagsalita. Shut up, old man! Bulyaw ni Stella sa Uncle Frederick nito na ikinalaki ng mga mata nila pareho, lalo na nung nagtungo na ito ng pinto at saka pabalibag na isinara iyon. Malungkot na nagkatinginan agad sina Prince at Frederick pagkuway nagsalita ang kaibigan. Pasensya ka na talaga, Prince, sa inakto ng pamangkin ko. Ganyan at ganyan talaga siya kahit nung bata pa siya. That's why I can't help but wonder kung ano rin kayang ugali ng aking anak na isang beses ko palang nakita at nayakap nung sanggol pa lamang siya. Malungkot itong wika. Namilog naman agad ang mga mata ni Prince sabay tanong, may anak ka? Malungkot at tumango ito ng marahan at may mapait na ngiti sa mga labi ng sumagot. Oo, meron na. Ngunit gaya nga ng aking sinabi, isang beses ko pa lamang siyang naikulong sa aking mga bisig sa loob ng ospital pagkapanganak ng aking kasintahang si Erlinda sa kanya. Dahil pagkatapos niyo ay inilayo na siya sa akin ni Erlinda. Ayaw kasi ng aking mga magulang kay Erlinda dahil mahirap daw ito. Kaya iniwan niya ako nang hindi man lang nakinig sa mga sasabihin ko o sa side ko. Gusto ko sana siyang itana nun. Dala ko ng mga gamit ko nun dahil mas pipiliin ko sila kaysa sa aking mga magulang. Pero nung dumating ako sa ospital, ay wala na pala sila roon. Wala na din sila sa dati nilang tirahan. Nagpakalayo-layo sila. At mula nung hindi ko na sila nakita pa. Masakit yan para sa akin, Prince. Sobrang sakit man para sa akin pero wala akong magawa. Dahil wala na rin naman sila. Iniwan ako ni Erlinda, tinangay ang aking pinapangarap na anak. Hindi na ako nagkarelasyon pa sa iba mula noon. Dahil ang puso ko ay na kay Erlinda pa rin. Umaasang bumalik siya kasamang anak namin na kay tagal ko nang inaasam. Ang anak namin na galing sa aming dugo at laman mismo. Ang anak ko na matatawag ko talagang akin. Ang anak ko na sana'y magpatuloy sa mga sinimulan at magpatuloy sa aking mga yapak. Ngunit hindi na iyon mangyayari. 26 na taon ang lumipas pero hindi ko pa rin mahanap-hanap ang anak ko. Duda ko'y tinago ni Erlinda ang aming anak sa pinakamalayo at pinakaliblib na lugar na kung saan ay hindi basta-bastang matatagpuan. Kaya hindi ko siya o sila mahanap-hanap noon pa man. Hanggang sa nawala na ako ng pag-asa at walang ibang ginawa kundi tanggapin na lamang na wala na akong pag-asa na makita pang muli ang anak ko sa kanya. Tanggap ko na yun, Prince. Pero minsan napapatulo pa rin ang mga luha ko pag naalala kong sanggol na kinarga ko noon. At pag naiisip ko siya, nawawala ako sa pag-iisip ko saglit. At yun ang dahilan kung bakit ako na aksidente noon. Dahil na iniisip ko siya noon, Prince. Iniisip ko na naman ang anak ko. Kaya hindi ko na malaya na may sasakyan palang paparating sa kinaroroonan ng kotse ko. Mapait na wika nito at umiling-iling ng marahan sabay punas sa mga luha nito at natawa ng pilit bago muling nagsalita. Pasensya ka na at ikaw patuloy ang napaglabasan ko ng sama ng loob at pangungulila ko sa aking pinakamamahal na anak. Hindi ko kasi mailabas to kay Stella o sa kahit sinong pamangkin ko dahil pare-pareho sila ng ugali ni Stella. Paniguradong bulyaw ang aabutin ko sa kanila at sasabihin na naman nila na nagdadrama lang ako. Tatawa-tawang wika pa nito, ngunit halatang malungkot ang tawang iyon. Kaya na may pabuntong hiningang marahang tinapik ni Prince ang balikat ng kaibigan at nahahabag na nagsalita. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang mahanap ang anak mo. Gagawin kong lahat upang mahanap lang siya. Para magkita na kayo at para makilala niyo ng isa't isa. Pangako yan, Mr. Madrigal. Ngumiti naman ang tipid si Frederick na may namumuong luha sa mga mata nito at saka tumango-tango ng marahan sa kanya bago nagsalita. Maraming salamat, Prince. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa'yo. Talagang napakabuti ng iyong kalooban. Kaya hindi ko maiwasang isipin na kung mahanap pa natin ang anak ko at kung nagkataong wala pa siyang kasintahan o wala pa siyang sariling pamilya,
ay ikaw na lang sanang ipapapares ko sa kanya. Kaya lang, mukhang may nagustuhan ka ng iba eh. Yung mabait na janitress. Nakangiting wika ni Frederick Madrigal kay Prince na ikanatawa niya ng mahina. At sa isip niya, wala ngang kasiguraduhan na magkikita pa sila nitong muli. Pero nasa puso niya ang pag-asa na sana'y magkita talaga sila dahil gusto niya talaga itong makilala at maging kaibigan. Gabi na nakauwi ng bahay sila Yumi. Pagkapasok niya sa loob ng maliit nilang sala, ay pabagsak na inupo niya ang nahahapong katawan niya roon sabay pumikit at bumuntong hininga. Nakakapagod ang buong araw niya. Pinakiramdaman niya ang sarili. Masakit pa rin ang kanyang ulo. Parang ramdam na ramdam pa rin niya ang masakit na sabunot na Trisha roon. Kaya naman mapait na ngumiti siya at mabilis na pinahiran ulit ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkaway mapait ang ngiting tiningnan niya ang picture frame ng mga magulang. Bata pa lang siya ay pumanaw ng mga ito at naiwan siya sa lolo niya na may hika. Kaya hindi na siya nakapag-aral ulit noon. Wala rin namang nagboluntaryong pag-aralan siya noong 8 taong gulang pa siya na siya rin pagkawala ng mga magulang niya. Kaya wala siyang magawa kundi makipagsabayan na lang sa agos ng buhay at magtrabaho na lang sa mga kapitbahay nila sa lugar na yon. Bilang tagalines at minsay, tumutulong siya sa panglalabada ng mga kaibigan niyang labandera sa lugar na yon upang magkapera siya at nang may makain sila ng lolo niyang may sakit. Sa lugar din na yon na kinumulatan niya, nagtataka siya kung bakit wala sila ni isang kamag-anak roon at wala rin siyang kaibigang bata roon. Binubuli kasi siya, lalo pat may balat raw siya sa kamay niya. Kaya iyak lang siya ng iyak noon. At hanggang ngayon na dalaga na siya, ay walang kamatayan pa rin ang pag-iyak niya dahil sa mga pagsubok niya sa buhay. Tulad na lang kanina. Ngunit sa kabila ng lahat ay naisip niya na may mga tao pa rin pala na may mabubuting puso, nakakampi sa kanya sa isang nakakasakit na sitwasyon. Tulad na lamang ng lolo kanina. Mabait ang matanda kaya magaan agad ang loob niya rito. Kaya gusto niyang makita itong muli. Ngunit natatakot lang siya kay Stella na malaman-laman niya ay isang artista pala. Kaya napabuntong hininga na lang si Yumi at napatanong sa isipan. Makikita niya pa kaya ulit ang lolo na yon? Pero kung oo man, parang hindi na rin niya kakausapin pa itong muli. Dahil sa apo nitong si Stella. Natigil ang malalim na pag-iisip niya nang biglang lumabas ng kwarto ang lolo niya at nagsalita. "Oh, iha, nariyan ka pala. Kakarating mo lang ba?" Uugod-ugod sa paglalakad na usisa ng lolo ni Yumi na ngayon marahan na naglakad patungo sa kanya. Kaya naman mabilis na nilapitan niya ito at nagmano rito at saka ito inalalayan sa paglakad bago nagsalita. "Magandang gabi po, lolo." Opo, ngayon lang po ako dumating. Pasensya na po at hindi ako dumiretso sa kwarto ninyo para magmano at kamustahin po kayo. Dumiretso po agad ako sa upuan eh. Tila tatawa-tawang mahinang wika ni Yumi sa kanyang lolo. Pagkuway inilalayan niya na itong umupo roon, nagsalita na rin ito. "Ay nako, ayos lang yun, apo. Naaawa nga ako sa'yo dahil halatang pagod na pagod ka galing sa trabaho. Teka, tatayo ako dahil gagawin kita ng kape, ha?" Wika nito at takmang tatayo na, ngunit maagap na napigilan nito ni Yumi at saka nakangiting nagsalita. "Ay naku, wag na po, lo. Kaya ko na po magtimpla para sa sarili ko. At anong pagod-pagod, nako, hindi po ako nakakaramdam ng ganyan. Malakas pa po kaya ako kasi malakas din ang inspirasyon ko. At yan ay ang pinakamamahal kong lolo." Wika ni Yumi gamit ang pinasigla niyang boses. Kaya na may tumawa na rin ito ng mahina at saka siya niyakap. Kaya tumatawang niyakap na rin niya ito ng mahigpit. "Hay, ang apo ko. Talagang napakaswerte ko at ikaw ang apong ibinigay sa akin ng Diyos sa kabila ng hirap ng buhay. Salamat at nariyan ka palagi para sa akin. Salamat at nariyan ka palagi para alagaan ako. Kasi wala nang silbi si lolo eh. Hikain at sakitin si lolo. Kaya ikaw na tuloy ang sasakripisyo para sa atin. Para sa akin. Nahina na talaga ang lolo mo kahit anong mangyari." Tumutulo ng mga luhang wika nito kaya napaiyak na rin si Yumi. Weakness niya ang lolo niya. Kaya kung hindi ito magpapakita ng katatagan sa kanya ay agad na nangihina siya. "Lo, mali ka po ng iniisip. Malaki pong silbi niyo sa buhay ko, lo. Ang mga pangaral niyo po sa akin simula pa nung bata ko. Nagamit ko ho ang lahat hanggang ngayon. Natuto po akong lumaban sa agos ng buhay dahil po sa inyo.
dahil pinatatatag niyo po ang loob ko. Kaya maraming salamat po, Lolo. Maraming salamat po. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ni Yumi mula sa kanyang butihing lolo pagkasabi niya noon. Ilang sandali muna sila magkayakap ng ganon habang nakangiti pagkaway nagsalita ang matanda. Oo nga pala apo, kamusta ang trabaho? Kamusta ang buong araw mo ron? Nagkausap naman ba kayo ng doktor mong kaibigan? Puno ng giliw na tanong ng lolo ni Yumi sa kanya na unti-unting nagpabura ng matamis at masayang ngiti sa mga labi niya. Pagkaway tumikim siya at tumugon. Nako, okay lang po ang buong araw ko doon, Lolo. Pero, hindi po kami nagkausap o nakita kanina sa loob ng ospital. Siguro po'y busy siya o di kaya nag-day off po. Pero Lolo, kahit di ko po makausap si Dr. Michael kanina, may mabait na tao pa din po ako nakausap dun sa ospital. At Lolo rin po siya kagaya niyo po. Mukhang mahirap din po siya katulad natin. Pero may kamag-anak po siyang mayaman, Lo. Nakangiting pagbabalita ni Yumi sa kanyang lolo at nang sabihin niya rito ang tungkol sa mabait na matandang yon. Kumalas naman agad ang matanda at nakangiting nagtanong sa kanya. Ay, ganun ba, apo? Naku, mabuti naman at may nakilala ka na mabait na tao roon. Pero paano mo nga pala nasabing may mayaman siyang kamag-anak? Magiliw na sumagot naman agad si Yumi rito. Kasi Polo, tila sinundo siya sa lobby ng mayamang apo niya. Hindi niya na sinabing artista dahil baka magtanong ang lolo niya at mapunta na sa topic na ayaw niyang maungkat pa. Tulad ng pangiinsulto ng babaeng yan sa kanya at tulad ng pang-aapi ni Trisha at Raquelia sa kanya kasama ang mga kakampi ng mga ito. Sa naisip niya tuloy ay parang gusto niya nang ilabas ang lahat ng hinanakit at pinagdaanan niyang pait sa kanyang trabaho upang gumaan naman kahit papaano ang bigat ng kalooban na kanyang matagal nang dinadala sa mahabang panahon. Ngunit pinigilan niya lang ang sarili dahil baka makasama iyon sa kondisyon ng lolo niya. Nako, ganun ba apo? O ano palang pangalan ng matandang nakilala mo kanina? Untag kay Yumi ng lola niya. Kaya nahihiyang umiti si Yumi at sumagot. Di ko po alam lolo pero okay lang po yan. Sapat na po sa akin na may nakilala ako na lolo na kasing bait at kasing maintindihin tulad niyo po. At dahil sa sinabi ni Yumi ay masayang natawa ang kanyang lolo at nagsalita. Ay nako, ikaw talaga, oo, pinapasayo mo na naman ang kalooban ng iyong lolo sa pamamagitan ng mahalimuyak mong mga salita. Pero alam mo, apo, hiling ko'y sana'y magkita kayo muli ng matandang yon at malaman mong pangalan niya at maging magkaibigan na kayo. Kasi gusto ko rin siyang maging kaibigan. Masaya kayo maging kaibigan ng kaedad mo, lalo na't kung sabi mo'y mabait pa siya. Kaya ramdam kong mabilis ko siyang makakagaanan ng loob. Kaya kaibiganin mo siya, apo. Pag nakita kayo ulit, ha? Gusto ko din siyang makilala at maging kaibigan. Magiliw na wika ng kanyang lolo na nais magpaalis ng ngiti sa mga labi ni Yumi ng mga sandaling yon. Kaya niyakap na lang niya agad ang lolo at nagsalita sa mahinang boses. Huwag ka pong mag-alala, lolo. Pag makita ko po ulit siya, itatanong ko po kung anong pangalan niya. Para pag magkaibigan na kami, papakilala ko din siya sa'yo. Yun kung makikita ko pa ulit siya. Wika ni Yumi. Ngunit lingid sa kaalaman ng kanyang lolo ay tila pinipiga na pala ang puso ni Yumi sa matinding lungkot na kanyang nadarama. Dahil sa isip niya ay kahit makita pa niya ulit ang matanda ay iiwasan niya na ito. Dahil tila bantay sarado ito ng stela na yon. At hindi niya alam kung bakit. Nais na lang mapabuntong hininga ni Yumi sa naisip. Kinabukasan ay panibagong araw na naman iyon para kay Yumi sa trabaho niya sa ospital. Tahimik lang siyang nagmamap roon at pinipigaan ang map niya nang biglang may mga pares ng mapuputi at makikinis na paa na may suot ng silver high-heeled shoes ang biglang bumungad sa paningin niya roon. Kaya dahan-dahan siyang napataas ng tingin dito at bigla niyang nahigit ang hininga nang makita niyang babaeng nagtaray sa kanya kahapon. Walang iba kundi si Stella. Ang bagong kilalang artista na siyang apo ng butihing matanda na nakilala niya kahapon. Nakataas ang kilay nito sa kanya habang humalukip-kip. Pagkaway tiningnan nito ang mga mata ng mga tao sa paligid na nakatingin sa kanila at mataray na nagsalita. Subukan niyo lang na picturean ako dito ngayon o magpapapicture sa akin. Talaga makikita niyo kung paano ako magalit pag naiistorbo ako. Nagulat naman si Yumi sa sinabi nito, pero mas ikinagulat niya ang sinagot ng isang babae ron. At bakit ka naman namin pipicturan? At bakit naman kami magpapapicture sa'yo? Sikat ka ba? Nangangamoy panis ka na nga dahil dyan sa ugali mong hindi makain ng aso. Che,
Feeling famous ang artista. Mataray ding wika ng isang babae roon at pairap na umalis na. Kaya nagpupuyo sa galit na gumanti rin ito sa babae. Shut up, you witch! O kayo, anong tinitingin-tingin niyo dyan? Alis! At ikaw, sumama ka sa akin. Wika ni Stella at marahas na hinawakan siya sa braso bago siya kinaladkad patungo sa bakanting hospital room na nakabukas. Maraming taong nakakita, pero ni Isay walang nangahas na pigilan si Stella. Kaya walang magawa si Yumi kundi umiyak lang roon habang kinakaladkad siya nito kahit hindi niya alam kung anong kasalanan niya rito. Pagkaway inilak nito ang pinto at saka isinara ang kortina sa maliit na glass window ng pinto para hindi sila makita at namewang na nagsalita. Hoy, ikaw! Mariing wika ni Stella at dinutdot ang kanyang noo sabay galit na nagsalita. Huwag ka magkakamali na makipag-usap o kahit na lumapit na lang kay Princeton. Dahil kung gagawin mo yon, hindi lang ganito ang aabutin mo sa akin. Naiintindihan mo ba? Ha? Napasalampak na sa sahig si Yumi dahil sa panghuhuling malakas na pagdutdot ni Stella sa noo niya. Pagkaway umiiyak na nagsalita si Yumi. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Hindi ko po alam kung sino ang Princeton na tinutukoy niyo po. At sa nalalabong paningin ay nakita niyang mas lalong umarko ang kilay ni Stella at humalukip-kip na nagsalita. Si Princeton Williams at ang matandang lalaki na kausap mo kahapon ay iisa. Nanlaki ang mga mata ni Yumi bigla. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Hindi tuloy makaapuhap ng sasabihin si Yumi. Kaya nakaarko pa rin ng isang kilay na nagpatuloy sa pagsasalita si Stella. Yes, you heard me right. Si Princeton o Prince at ang matandang lalaki na kausap mo kahapon ay iisa. Nag-disguise lang siya kahapon nung pumunta siya dito para hindi siya dumugi ng mga tao. Gusto niyang matiwasay ang kanyang pagbisita kay Uncle Frederick, kaya siya nag-disguise kahapon ng ganun. So ngayong alam mo na, gusto kong iwasan mo na si Princeton pag lalapit siya o makipag-usap siya sa'yo na hindi malabong mangyari at huwag mo nang tanungin kung bakit. So uulitin ko, huwag kang makikipag-usap sa kanya at umiwas ka na agad sa kanya pag lalapit siya sa'yo. Dahil pag hindi mo yung ginawa, talagang malilintikan ka sa akin. At huwag mo rin ipagsasabi sa ibang tungkol sa pagdidisguise niyang yon kung ayaw mong kalmut-kalmutin ko yung pangit at maitim na pagmumukha mo. Naiintindihan mo? Mariing wika ni Stella na naging dahilan upang mabilis siyang tumangu-tangu rito habang may luha sa kanyang mga mata. Ang daming tanong sa isipan niya, pero hindi na iyon nabigyan ng atensyon dahil sa labis na takot kay Stella na animoy leon na gusto siyang lapain ng buhay dahil lang sa nagkausap sila kahapon ni Princeton Williams na sinasabi nito na siyang pinananabikang makita ni na Brenda at ng iba pang nurses sa ospital na yon. Pagkaway pareho pa silang napalingon sa pinto ng hospital room na yon nang biglang may kumatok ng sunod-sunod mula sa labas at nang biglang may nagsalita. Yumi? Yumi, si Michael to, nandyan ka ba? Anong ginawa sa'yo rin, Miss Stella? Yumi? Tila nag-aalalang usisa ng doktor na si Michael sa labas na naging dahilan upang mapaiyak si Yumi at kabahan na rin. Iyak dahil pakiramdam niya ay sa wakas may kakampi na siya roon mula sa pagmamalupit sa kanya ni Stella. At kaba dahil kinakabahan ulit siya sa mga maaaring sabihin o gawin ni Trisha o Raquel sa kanya kapag nalaman ng mga ito na naroon si Doc Michael sa mga sandaling yon upang tulungan siya. Kaya mas lalo siyang napahikbi sa isiping yon. Pagod na kasi siya sa lahat ng pang-aapi sa kanya. Pagod na siyang umiyak at napaisip si Yumi. Kung kailan ba matatapos ang kanyang mga pagluhat, malulungkot na mga ngiti sa buhay. Nagbalik lamang sa kasalukuyan ng kanyang isipan nang biglang magsalita ulit si Doc Michael mula sa labas. Yumi, magsalita ka. Andyan ka ba sa loob? Stella, kung nariyan ka, lumabas na kayo riyan. Kung ayaw mong tumawag pa ako ng gwardya para mabukas yan. Nito sabay katok ulit sa pinto, kaya halatang nanggigigil na marahas na binuksan ni Stella ang pintong yon at namewang sa harap ni Doc Michael. Mabilis namang dinaluhan ni Yumi ay si Dr. Michael kaya bigla na lang bumuhos ang lahat ng bigat ng kanyang kalooban. Mula pa kanina nang maramdaman niyang marahan at mainit na pagyakap nito sa kanya na tila sinasabi nito sa mga yakap nito na naroon lang ito para damayan siya. Para iiwas na siyang muli sa galit ni Stella. Pagkuway nagsalita si Stella roon. Napaka-OA naman ang nakita kong view. Sobrang OA. Talo na ako sa aktingan ninyo. But anyways, tapos naman ako sa gusto kong sabihin, sampas lupang yan. So I'll take my leave now, Doc.
At sa lahat ng mga nagmamarites ngayon, gusto ko lang malaman nyo na wala akong pakialam kahit na issue pa ako ngayon sa buong bansa. Dahil alam kong pinaglalaban ko. At para sa'yo, babae ka, isaksak mo sa isipan mo ang gusto kong mangyari dahil kapag yan hindi mo ginawa, pasensyahan na lang tayo. Ang akin ay akin. Isaksak mo yan sa utak mo. Wika pa ni Stella at pairap na umalis roon habang proud na nakataas pa ang noon nito. Kaya naiwan na lang si Yumi roon na humihikbi, yakap-yakap pa rin ni Michael. Pagkaway narinig niya nagsalita ito habang marahan na kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya. Halika na Yumi, dadali na kita sa klinik. Kaya naman mabilis na umiling si Yumi at marahan ng tumayo habang pilit na hindi hinahawakan ang nakalahad na kamay ni Michael sa harap niya. Pagkaway nagsalita. Hindi na po kailangan, Doc. Wala naman po masakit. Hindi naman po niya ako inano po. May sinabi lang po siya sa akin, Doc. Wika ni Yumi na may pilit na ngiti sa kanyang mga labi habang pinipigilan ang sariling umiyak roon. Mabilis namang kumunot ang noo ni Michael at nagsalita. Pero sabi sa akin nung nakakita sa inyo kanina ay kinaladkad ka raw ng baguhang artista na yun papunta rito. Naririnig pa nga raw nila na nagsisigaw siya sa loob habang humahagulgol ka sa iyak. Kaya tayo na, pumunta na tayo sa klinik at nang ma-examine ka. Sasagot na sana si Yumi, ngunit agad na siyang parang nakakita ng multo nang bigla siyang mapatingin sa ibang direksyon at nakita roon ng ibang mga nurse na halatang galit na nakatingin sa kanya kaya mabilis na siyang humarap at yumuko kay Dr. Michael. Siya kakinabahan nagsalita. Doc, okay lang po talaga ako. Hindi niyo po talaga ako sinaktan. May sinabi lang po talaga siya sa akin. Kaya aalis na po muna ako, Doc. Maraming salamat na lang po sa inyong pagmamalasakit sa akin. Tatanawin ko pong isang malaking utang na loob ang pagmamalasakit niyo ngayon sa akin. Sige po, Doc. Aalis na po ako. Babalik na po ako sa trabaho. Wika ni Yumi at mabilis na nagtatakbo pa palayo roon. Narinig pa niya ang pagtawag ni Michael sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya na ito nilingon pa. Tumakbo siya ng tumakbo na hindi na alam ni Yumi kung saan siya tutungo. Hanggang sa patuloy na sa pagtakbo niya ay bigla siyang nakahabangga ng kung sino. Miss? Nang marinig ni Yumi ang napaka-familiar na boses matanda na yon ay biglang nanlaki agad ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa mga mata nito. Pagkuway na palunok siya ng sunod-sunod at mabilis na ibinaksi ang mga kamay nitong masuyo na kahawak sa bewang niya bilang suporta upang siguro hindi siya matumba mula sa malakas na pagkakabangga niya rito. Pagkuway mabilis niyang itinulak ito palayo sa kanya at muli siyang tumakbo palayo rito. Narinig pa niyang tinawag siya nito ngunit hindi niya na ito nilingon pa. Pagkatapos ay mabilis siyang pumasok sa isang walang katao-taong elevator roon upang makalayo na mabilis mula rito. Ngunit ganoon na lamang ang pandalaki ng kanyang mga mata nang biglang may pumasok rin doon at humihingal na tinitingnan siya at saka pinindot ang ground floor button. Namimilog ang mga matang napatitig si Yumi rito. Pangmatanda pa rin ang disguise nito at hindi iisipin ang kung sino man na disguise lang yun dahil mukha talaga itong totoong matanda. Pagkuway na palunok siya ulit ng sunod-sunod nang biglang magsalita ito. Bakit? Bakit gano'n na lang ang reaksyon mo nang makita mo ako, miss? At bakit gano'n na lamang ang ginawa mo pag-iwas sa akin na makita mo ako? May problema ba? Nakakunot ang noong tanong nito sa matandang boses na mas ikinalunok niyang lalo. Nakarating na sila sa ground floor. At nang lalabas na sana siya ay bigla ulit itong pumindot roon dahilan upang sumara ulit ang pinto ng elevator. Kaya na may nahintakutang napatingin si Yumi rito at kinakabahan nagsalita. Bakit mo ginawa yun? Bakit hindi mo rin muna ako sagutin? Kaya uulit-ulitin ko ang tanong ko sa'yo. Bakit ganun ang naging reaksyon mo nang makita mo ako, miss? At bakit ganun ka na lang kung umiwas sa akin na makita mo ako? May problema ba? Tumaas ba ang dibdib ni Yumi sa matinding kaba? Pagkuway lakas loob na nagsalita siya. Hindi ka totoong matanda, hindi ba? Nakita ni Yumi na tila biglang natigilan ito sa tanong niya rito. Pagkuway biglang tumaas baba ang Adam's apple nito at tila hindi agad makaapuhap ng sasabihin. At nang biglang bumukas ang pinto ng elevator at nakita niyang walang taong naghihintay roon, ay si Yumi na mismo ang pumindot ng ibang button roon para muling sumara ang pinto. Pagkuway, hinarap niya ulit ang lalaki at lakas loob na nagsalita. Bakit hindi ka makasagot? Totoo, hindi ba? Bigla itong bumuntong hininga at mahinang tumugon. Sino nagsabi sa'yo? Si Stella, hindi ba?
Yung babaeng sumundo sa akin sa lobby ng ospital kahapon, hindi ba? Siya lang kasi ang bukod tangi nakakaalam ng pagdedisguise kong to. Pero ano't ano man, sasagutin ko pa rin ang tanong mo sa akin. Kaya oo, totoo ang sinabi niya. Hindi ako totoong matanda. Nagdedisguise lang ako. Pagkasabi nito noon ay agad nitong dahan-dahang inalis isa-isa ang mga ginamit nitong pantago sa tunay na pagkatao nito. Hanggang sa unti-unting tumambad sa mga mata ni Yumi ang napakagwapo at napakatisoy na totoong mukha nito. Napalunok si Yumi ng sunod-sunod. Tila din kasi nahihipnotismo siya sa maladagat na kaasulan na kulay ng mga mata nito. Napakurap-kurap si Yumi at muling napalunok. Lalo na nung unti-unting sumilay ang isang simpatiko at tila naaaliw ng ngiti sa mga labi nito. Sabay nagsalita. Nagulat ka ba masyado sa mukha ko? Tila nanunod yung tanong pa nito kay Yumi na agad ikinapula ng mga pisngi niya sa matinding pagkapahiya. Baka kasi kung ano pang isipin nito. Kaya na may mabilis na napaiwas ang tingin si Yumi mula sa lalaki at nahihiyang nagsalita. Nagulat lang po ako. Pasensya na po. Magalang niyang wika rito. Naaalala niya kasi na hindi basta-bastang tao ito base sa narinig niya mula sa mga bibig ng mga nurse kahapon tulad ni na Brenda. Kaya na may mas lalong nanliit ang nararamdaman niya dahil sa presensya ng lalaki. Napakislot naman siya nang marinig niyang tumawa ito na mahina na tila naaaliw sa sinabi niya. Kaya mailap ang mga matang napatingin siya rito. Pagkuway nagsalita ito. Huwag kang mahiya sa akin. Isang ordinaryong tao lang ako na nakikipag-usap sa'yo. Ano nga palang pangalan mo? Nakangiting tanong ng lalaki kay Yumi. Kaya na may tumingin siya sa mukha nito at tinitigan muna ito ng ilang segundo. Pagkuway nang makita niyang tila mabuting tao naman talaga ito, ay saka lang siya atubiling sumagot. Pangalan ko po ay Yumi. Nakita ni Yumi na mas lalong ngumiti na matamis ang lalaki nang marinig ang sagot niya. Pagkuway nagsalita ito. Yumi, kagandang pangalan. Ako naman si Princeton Madrigal. Prince na lang itawag mo sa akin. At Yumi, gusto ko sanang itanong sa'yo. Maaari ba kitang maging kaibigan? Sukat sa tanong ni Prince ay bigla na lang may umalingaw-ngaw na boses sa loob ng kanyang isipan. Huwag ka magkakamali na makipag-usap o kahit lumapit man lang kay Princeton. Dahil kung gagawin mo yon, hindi lang ganitong aabutin mo sa akin. Naiintindihan mo ba, ha? Sa naalala ay biglang nanlaki mga mata ni Yumi. Lalo na nang maalala niya ang iba pang sinabi ni Stella sa kanya na ngayon lang nag-gets ng isipan niya. Napalunok ng sunod-sunod si Yumi dahil roon. Pagkuway tumaas baba ang kanyang dibdib sa labis na kaba nang umalingaw sa kanyang isipan ang huling babala sa kanya ni Stella kanina. Hindi po tayo maaaring maging magkaibigan, Sir Prince. Pasensya na po. Magalang na wika ni Yumi at mabilis na lumabas na sa elevator nang bumukas na iyon. Nagulat naman ang mga tao roon at agad na nagtilian ng mga babae nang makita si Prince. Kaya nang dinumog na ito ng mga tao roon ay mabilis na ang mga hakbang na ginawa niya upang makaalis na sa lugar na yon. At higit sa lahat upang makalayo na siya sa presensya ni Prince. Nang tuluyan nang makaalis si Prince mula sa mga taong halos sumarang sa kanya kanina upang makausap si Yumi, ay agad na tinawagan niya si Stella. Timing naman kasi may mga ibang kamag-anak si Frederick roon na bumisita rin ito ng araw na yon. Kaya pwede siyang makipag-usap kay Stella sa malayo na silang dalawa lang upang makausap niya ito ng masinsinan. Marami siyang gustong itanong dito. Marami. Ilang sandali pa ay nakarating na si Prince sa lugar na napili niya kung saan sila mag-usap ni Stella. At ilang sandali pa ay naroon na rin ito at nakangiti pang lumapit sa kanya pagkababa nito ng kotse nito. Ngunit ang ngiting ito ay agad na nawala nang diretsahin niya ito sa pagtanong. Ikaw ba nagsabi kay Yumi na nag-disguise lang ako? Ngunit imbes na matakot sa kanya ay inarkohan pa siya nito ng kilay. Sabay mataray na sumagot. Oo, at hindi lang yon. Sinabihan ko rin siya na layuan ka niya at wag kang kausapin dahil malilintikan siya sa akin pag ginawa niya yon. Sa narinig ay biglang nagkaroon ng kasagutan ng tanong sa isipan ni Prince kanina kung bakit ayaw ni Yumi na maging magkaibigan sila. Dahil pala yun sa sinabi ni Stella. Kaya na may salubong ang mga kilay na mariing nagtanong si Prince sa malditang si Stella. Bakit mo naman sinabi yon? Agad naman itong taas ang sumagot. Dahil ayoko magkatotoo ang gusto mo na mapalapit sa kanya.
Dahil nabibwisit ako sa sinabi mo na magaan ang loob mo sa kanya kahit isang beses mo lang siya nakilala. Dahil nasasaktan ako at natatakot na baka isang araw, mapupunta ka na sa iba na hindi worth it para sa'yo, na hindi bagay sa isang tulad mo. Kaya agad na napangiti na mapakla si Prince sa narinig bago sumagot. At sinong bagay para sa akin? Sinong worth it para sa akin? Ikaw? Iniisip mo bang ikaw yan, Stella? Well, if that's what you think, then forgive me for saying this, Stella. Hindi ka bagay sa akin. Dahil hindi porket mayaman ako at mayaman ka ay bagay na tayong dalawa. At hindi porket mahirap lang siya at mayaman ako ay hindi na kami bagay para sa isa't isa. Maling mindset yan, Stella. Maling ugali yan. At yan ang isa sa mga ugali ng isang tao na pinakaayaw ko sa lahat. Yung mapagmata, yung mapagmataas. Yung hindi marunong makipagkapwa-tao sa mga taong tingin nila ay basura lamang sa mundong ginagalawan nila. Pero ang hindi nila alam ng mga taong tinatapak-tapakan nila ay siya palang may pusong ginto kaysa sa kanila. Hindi lahat ay nasusukat sa pera, Stella. Hindi porket mahirap lang siya at isa lang janitress ay hindi ko na siya pwedeng gustuhin. Dahil hindi ako ganong uri ng tao. At yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nanatili pa rin akong binata at walang nobya. Dahil hindi ko pa natagpuan ang babaeng makakapukaw ng interes ko. Hanggang sa nakilala ko si Yumi kahapon. Magalang siya sa mga matatanda, Stella. Isang bagay na walang-wala sa ugaling taglay mo. Marunong din siyang magpakumbaba. At nakikita sa kanyang mga mata na sincero siya sa pagpapakumbaba niya sa'yo. Na wala siyang balak na gantihan ng mga pang-iinsulto at panlalait mo sa kanya. Ganon kalawak ang pag-iisip niya. At ganon kalaki ang puso niya sa kanyang kapwa-tao. Isang bagay ulit na wala ka, Stella. Kaya huwag ka na magtaka kung interesado ako sa kanya agad. Kasi deserve niya yan. Dahil may mabuti siyang puso na hindi ko makita sa'yo. Oo, pareho kayo maganda. Pero isa lang sa inyo talagang hinangaan ko ng lubos. At yun ay si Yumi. Ang babaeng janitress na may mabuting puso na siyang minamaliit mo. Hindi agad nakapagsalita si Stella sa mga sinabing yun ni Prince. Tila na estatwa ito bigla sa kinatatayuan nito. Pagkuway tumulo bigla mga luha nito na sa wakas ay makaapuhap na ito ng sasabihin. Pero sandali lang naman kayo nagkakilala, isang beses lang. Kaya paano nangyaring gusto mo na siya agad? Napangiti naman agad si Prince sa narinig mula kay Stella. Pagkuway sumagot ito. Huwag mong questionin ang damdamin ng isang tao dahil lang sa nagkagusto na siya sa isang tao. Kahit isang beses pa lang niya nakita o nakilala ito. Dahil may mga ganun, Stella. Maaring isang beses mo lang nakilala ang isang tao, ngunit mabilis niyang napukaw ang interes mo. Iyan ang nararamdaman ko kay Yumi, Stella. Kung ano man ang tawag sa damdamin kong yon para sa kanya, wala na akong pake. Basta ang alam ko, nagka-interes ako at nagkagusto ako sa isang mabait na janitress. At yun ang totoo. Mas lalo tuloy na paiyak si Stella sa narinig ulit mula kay Prince. Tila tinusok ng milyong ulit ang puso nito sa narinig. Pagkuway na pagulgol na ito sa palad nito. Pabuntong hiningang nilapitan naman ni Princess Stella at niyakap. Kailangan niyang ipaintindi rito sa malumanay na paraan na hindi ito ang gusto niya at kailan may hindi niya ito magugustuhan. Kaya na may buntong hininga ulit si Prince na nagsalita. Stella, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. At isa na ako doon. Gusto mo nga ako, pero iba naman yung gusto ko. Hindi mag-work yun, Stella. Maging masaya ka na lang para sa akin, pwede ba? Iyon kasing kaligayahan ko. Ang mapalapit ako sa kanya dahil parang may kung anong damdamin ang lumulukob sa kalooban ko sa tuwing nakikita ko siya. Na para bang bukod sa napukaw niyang interes ko tila may isa pang rason kung bakit gusto ko mapalapit sa kanya. At yun ang gusto kong hanapan ng kasagutan. Kaya Stella, pwede ba huwag ka nang magalit sa kanya? At iwaglit mo na sa iyong puso ang puot na siyang epekto ng pagmamahal mo sa akin. Tsaka mahahanap mo rin sa iyong puso ang pagmamahal mo sa iyong kapwa kahit hindi kayo pareho ng estado sa buhay. Dahil bilog ang mundo, Stella. At hindi pa huli ang lahat upang magbago ka. Hindi pa huli ang lahat, Stella. Hindi pa. Sa sinabi ni Prince ay mas lalo itong napakagulhol ng iyak na tila ngayon lamang ito nahimasmasan sa kasamaan na ugali nito. Pagkuway hihik-bihik nagsalita na si Stella. Maraming salamat, Prince, dahil iminulat mo ang aking mga mata sa mga kasamaan at kasakiman kong nagawa.
Maraming salamat dahil hindi mo ako pinabayaan na mahulog ng tuluyan sa mundo ng kasamaan. Maraming salamat at nagkalakas ka ng loob na ituwid ang mali kong pag-uugali. Ngayon lang ako sinalakay ng konsensya ko sa mga nagawa kong pagsagot-sagot at pagbuliw-buliw kay Uncle Frederick. Nakukonsensya rin ako sa pananakit ko, pang-aaway ko sa babaeng yan. Kaya ngayon sasabihin ko sa iyo na handa na akong manghingi ng tawad sa kanya. Lalo na sa babaeng yun na Yumi pa lang pangalan. Sana mapatawad niya pa ako sa mga nasabi at nagawa ko sa kanya. Sana rin na hindi niya ako awayin dahil sa mga kasamaan ko sa kanya. Ramdam na ni Prince ang senseridad sa pananalita ni Stella nang sabihin ito sa kanyang mga salitang iyon. Masaya si Prince dahil sa wakas ay namulat na si Stella sa mga mali nito at sa wakas ay tanggap na nito na mali rin ito. At higit sa lahat ay tanggap na nito na wala talaga silang pag-asa sa isa't isa. Kaya naman mas lalong hinigpitan ni Prince ang pagkakayakap dito at nagsalita. Masaya ako, Stella, na natauhan ka na. At sana'y magtuloy-tuloy na ang pagbabagong ito. Kumalas naman agad si Stella mula sa mahigpit na yakap ni Prince at nakatinging tumugon. Ipinapangako ko sa iyo na magtutuloy-tuloy na to. At sisimulan ko yan sa paghingi ko ng tawad kay Uncle Frederick. Marami na akong atrasa sa kanya at patuloy niya lang akong pinagpapasensyahan. Kaya karapat dapat siyang hingan ko ng taos-pusong kapatawaran. Wika ni Stella na mas lalong ikinalawak ng ngiti ni Prince sa sobrang kasiyahan. Ginawa na nga ni Stella ang sinabi niya kay Prince nang hingi siya ng tawad sa Uncle Frederick niya habang yakap-yakap ito at umiiyak. Nakukonsensya kasi talaga siya sa kasamaan ng ugali niya rito. Mabuti na lang at mapagpasensyang tao si Uncle Frederick niya. At higit sa lahat, mabuti na lang rin at mapagpatawad ito. Kaya agad siyang pinatawad nito. Kaya ngayon ay isang tao na lang ang hihinga ni Stella ng tawad. Kaya ngayon ay tinungo niya ang nurse's station mag-isa para itanong kung saang area naglilinis si Yumi sa mga sandaling yon. Hindi na sumama si Prince dahil timing na may kausap ito sa cellphone nito about business. Kaya itetext na lang niya rito kung saan niya mahahanap si Yumi. Kaya naman na makalapit na siya sa nurse station ay agad na nagsalita si Stella. Hi, may I ask kung saang area ngayon nagmamapang janitress niyo rito na Yumi ang pangalan? Formal na tanong ni Stella sa halatang maarteng mga nurse na naroon. Agad naman siyang ginitian ng isa sa mga ito at nagsalita. Si Yumi ba, Miss Stella? Nag-out na po siya kanina Umuwi na sa kanila kasi hindi niya po yata kinayang pamamahiya mo sa kanya kanina dahil sa kalandian niya. Bakit niyo po pala siya hinahanap? Para supalpalin ulit siya. Tatawa-tawa at halatang excited na tanong ng isang nurse roon. Nang tingnan niya ang name tag ay nakita niyang Raquel ang pangalan niyon. Kaya na may taas ang kilay na tiningnan niya ito ng seryoso at mariing nagsalita. Una sa lahat, hindi ko alam na bukod pala sa SSS at iba pang benefits na makukuha niyo sa ospital na to, ay may sweldo rin pala kayong makukuha sa trabaho niyong pagmamarites sa buhay ng ibang tao. Magkano palang sweldo mo sa pagmamarites mong yan, Miss Raquelia? I'm dying to know. Pangalawa, hinahanap ko siya para makahingi ng tawad sa nagawa kong mali sa kanya. Dahil deserve niyang hinga ng pasensya. Kasi may mabuti siyang puso at mali ang binibintang niyo sa kanya. Natauhan na ako sa mga mali kong nagawa, kaya sana kayo rin. Napakurap-kurap na napangangang nurse na yon na si Raquelia habang halatang hindi makapaniwalang nakatitig lang sa mukha niya pagkaway nakita ni Stella na napalunok ito ng sunod-sunod dahil sa kanyang sinabi. Kaya na may taas ang kilay na nagpatuloy si Stella sa pagsasalita. So now, Nurse Raquelia, may I ask kung saan ang exact address ni Yumi? Nang hindi pa rin ito makaapuhap ng sasabihin ay ibang nurse nang sumagot sa kanya. Natris siya naman ang pangalan sa name tag. Dito po siya nakatira, Miss Stella. At tila kinakabang sinabi na nito ang address ni Yumi. Pagkaway na patango siya, at malapit lang yun mula sa ospital na yun, kaya na may inayos na ni Stella ang sarili at seryosong nagsalita. Thank you. And next time, be careful with your words. At sana'y matauhan na rin kayo tulad ko before it's too late. Wika ni Stella at isinuot ng kanyang shades bago umalis sa harap ng mga ito. Pagkaway dali-daling tinawagan niya na si Prince at sakto namang sinagot nito ang kanyang tawag, kaya nagsalita agad si Stella. Prince, puntahan na natin si Yumi sa address na to. Hihikbi-hikbi si Yumi matapos niyang sabihin sa kanyang lolo ang dahilan kung bakit siya nag-half day sa trabaho.
Ayaw pa sana niyang sabihin dito kung ano ba talaga ang dahilan. Kasi hindi ito naniniwala na masakit lang ang ulo niya dahil sobrang bugto ng kanyang mga mata na makauwi siya. Ngunit pinilit siya nito at nakiusap na sabihin na rito iyon upang gumaan na ang pakiramdam niya. Kaya na may mabilis siyang napahagulhol ng iyak at sinabi na rito ang lahat. Napaiyak na rin ang lolo niya at nagsalita. Tahan na apo, nandito lang si lolo upang damayan ka sa lahat ng problema mo sa buhay. Naaawa na ako sa'yo sa totoo lang. At naisip ko tuloy na hindi ka sana inaapi-api ng ganito kung naging mayaman ka lang din tulad ng ama mo. Mula nang sinabi ng matanda iyon ay napasinghap ng malakas si Yumi sa narinig. Ano pong ibig niyong sabihin, lolo? Pahapiyaw niyang tanong sa matanda. Kaya na may agad itong mas napaluha tumugon. Yumi, hindi mo totoong ama ang tatay Samson mo. Dahil ang totoo mong ama ay mayaman at hindi lang basta mayaman, bilyonaryo pa. Nagkarelasyon sila ng iyong ina noon at hindi nagustuhan ng mga matapobre niyang magulang nang malaman ng mga ito na ang aking anak na siyang iyong ina at ang ama ay lihim na magkarelasyon pala at may bunga ng pag-iibigan ng mga ito na nasa loob ng sinapupunan ka ng iyong ina. At ikaw yon, apo. Pinalayas raw ng mga ito ang iyong ina pero hindi pumayag ang iyong ama. Nagtiis raw sila sa poder ng mga ito hanggang sa hindi na kaya ng iyong ina ang lahat ng pang-iinsulto nito sa kanya. Kasabay niyon ay ang panganganak na nito sa iyo. Kaya na maipanganak ka na raw niya at ayaw niyang madamay pa ang iyong ama sa kasamaan ng mga magulang nito ay siya na raw ang kusang lumayo sa iyong ama. Ngunit pinahawak pa raw niya ang iyong ama ng isang beses sa iyo noon at nang umalis na ito para kumuha ng mga gamit nito upang magtana na lang raw sila ay iniwan niya na ito kasama ka. Nakukonsensya si Erlinda noon. Ngunit iniisip na lang niya na para naman yun sa kapakanan ng iyong ama. Kaya masaya na rin siya para rito. Lalo na nung nabalitaan niyang namayagpag ng pangalan nito sa mundo ng mga tanyag na negosyante sa loob at labas ng bansa. Hindi lang niya nabanggit sa akin ng buong pangalan ng iyong ama. Pero masayang masaya siya para rito. 2 taon din ang lumipas bago niya nakilala ang iyong tatay Samson. Ngunit hindi rin sila nagtagal at namaya pa rin sa mundo dahil sa isang aksidente. Pero tanggap ko naman na hanggang doon lang talaga ang buhay nilang dalawa sa mundong to. Ngunit ang hindi ko lang matanggap ay ang api-apihin ka dahil sa katayuan natin sa buhay, apo. Masakit para sa akin na ginaganyan ka. Minamaliit at pinagtatawanan. Tinatapak-tapakan ng kung sino-sino lang. Pero alam mo, apo ko, darating din ang araw na matatauhan sila sa kanilang mga ginagawa. Darating din ang araw na magsisisi na sila sa kanilang nagawang kasalanan sa isang mabuting tao na katulad mo. Darating din ang araw na yun, apo. Ipagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Wika ng kanyang lolo na ikinatango-tango naman ni Yumi ng marahan habang patuloy sa pag-iyak noon nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Kaya sisinghot-singhot na nagsalita siya. Ako na po magbubukas, lolo. Malumanay na wika ni Yumi at tinungo ang maliit na lumang pinto nila bago binuksan niyon. Laking gulat niya nang masilayan ng 2 tao roon na agad nagpalaki sa kanyang mga mata sa labis sa pagkagulat. Nahihiya din siya sa presensya ni Prince na ngayon ay namumungay ang mga matang nakatingin sa kanya habang may ngiti sa mga labi nito. Ngunit mas lalo pang nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat nang biglang lumuhod si Stella sa harapan niya at umiiyak na nagsalita. Yumi, sana mapatawad mo pa ako. Napatawad din agad ni Yumi si Stella ng gabing yon. At masaya siya dahil naging magkaibigan na rin sila. Masaya rin siya dahil maging si Prince ay naging kaibigan na rin ng gabing yon. Pagkuway naalala pa niyang huling sinabi nito bago umuwi ang mga ito, nagdulot ng matamis na ngiti sa mga labi ni Yumi ng gabing yon nang nasa higaan na siya upang magpahinga. Yumi, ngayon na magkaibigan na tayo, hiling ko sana'y magtuloy-tuloy ng pagkakaibigan nating to dahil hindi ko alam kung bakit pero gustong-gusto ko na maging parte ka ng buhay ko. Mabuti ka kasing tao at lubos akong humahanga sa'yo. Wika ni Prince na ikinakurap-kurap naman ni Yumi at hindi agad siya nakapagsalita. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Kasabay niyon ay nararamdaman niya ang tila may mainit na palad na humahaplos sa kanyang puso na nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag kung ano. Ngunit ang tanging alam lang niya ay masaya siya sa sinabi ni Prince.
Kahit pa nga ba sabihing alinlangan silang tingnan bilang magkaibigan dahil sa magkaibang katayuan niya sa buhay, kaya na may alinlangang ngumiti siya rito at nagsalita. Oo naman po, Sir Prince. Ipinapangako ko po na magtutuloy-tuloy ang ating pagkakaibigan. Sumagot naman agad ang binata na masayang may ngiti sa labi nito. Kung gano'n ay maraming salamat, Yumi. At huwag mo na pala akong tawaging Sir. Tawagin mo na lang akong Prince. At si Stella naman, tawagin mo na lang na Stella. Dahil simula ngayong gabi, mga kaibigan mo na kami. Naiintindihan mo ba, Yumi? Kaya na may masayang ngumiti ito at naiiyak na tumangutango. Nakangiti ring nakatingin sa kanilang lolo habang may luha ng katuwaan sa mga mata nito. Masayang masaya si Yumi ng mga sandaling yon at lihim niyang hiling na sana'y wala ng katapusan ang gaan ng loob nilang tatlo. Lalong-lalo na ang gaan ng loob nila ni Prince. Napangiti si Yumi at saka pumikit. At aaminin niya, may lihim na puwang na si Prince sa puso niya. Oo, may lihim na gusto siya dito. Dahil sino bang hindi? Bukod sa mabait ito ay napakagwapo rin. Makinis ang balat nito, hindi tulad ng balat niya na halatang laging bilad sa araw. Kaya na may napabuntong hininga si Yumi. Dahil hanggang pangarap na lang talaga niya binata. Kasi alam niya hindi ito mapapasa kanya kahit kailan. Kinabukasan ay tila naninibago siya sa pakikitungo ng mga tao sa kanya roon. Lalo na ng ibang mga nurse at mga doktora roon. Dahil kung dati ay tinataas-taasan siya ng kilay ng mga ito, ngayon ay malambing ng mga ito sa kanya. Pero lang sa grupo ni Trisha at Brenda na ganun pa rin ang pakikitungo sa kanya. Pinagtataasan pa rin siya ng kilay ng mga ito. Lalo na pagkakausapin siya ni Dr. Michael roon. Kagaya lamang ng hapong yun na nag-uusap sila ni Dr. Michael habang hawak-hawak niya ang mop niya. Yumi, kamusta ka na? Nahihiyang umiti ng tipid si Yumi kay Doc Michael at nagsalita. Ayos naman po ako, Doc. Salamat po sa pangangamusta. Ikaw po, kamusta naman po pala yung nililigawan niyo na guro sa isang college university? Yung sinabi mo po sa akin dati. Nakangiting usisa naman ni Yumi sa gwapong doktor na agad naman ikinapula ng buong mukha nito sa hiya bago sumagot. Okay na, Yumi. Kami na. Kagabi pa lang. Masayang pagbabalita nito sa kanya na siyang ikinatuwa naman ni Yumi ng lubos para sa mabait na kaibigan. Congrats mo naman ako. Isang mahigpit na yakap naman dyan, Masayang wika ni Doc Michael kay Yumi, kaya alinlangan na pangiti siya rito at pasimpleng tumingin sa paligid na ngayon ay may mga mata na tila nag-aapoy na nakatingin sa kanila. Ngunit parang hindi napansin ni Doc Michael ang paligid at pag-aalinlangan niya kaya nanlaki na lamang bigla mga mata ni Yumi nang bigla siyang yakapin ito at masayang iniangat ang katawan niya habang nakayakap pa rin sa kanya sa labis na tuwang nadarama. Ngunit agad siyang naibaba nito nang biglang may napansin ito sa likurang bahagi niya na siya ring dahilan upang curious na mapalingon siya roon. At gano'n na lamang ang gulat niya nang makitang isang lalaki roon na may hawak na pungpong ng magagandang bulaklak habang nakatingin sa kanya at kay Michael. Nakasuot ito ng sombrero at may bigote pa, ngunit ang mga mata nito tindig ay kilalang kilala ng puso niya. Kaya puno ng kasiyahang nasambit niya ang pangalan nito sa isipan. Prince? Pagkuway na tauhan lamang siya nang biglang nagsalita si Prince. Naparito ako ngayon dahil ngayon daw magpapadischarge ang kaibigan at kasosyo ko sa negosyo kasi nabuboard na raw siya rito. Kaya naman naisipan kong puntahan para ibigay itong bouquet ng bulaklak na binili ko para sa'yo. Pero sa tingin ko hindi mo na to kailangan pa dahil mukhang masaya ka naman na sa piling ng doktor na yan Kaya sige, alis na ako. Ingat ka na lang lagi rito. Tila nagtatampong wika ni Prince kay Yumi. At tumalikod na ito roon at nagsimula na maglakad paalis. Kaya na may mabilis na napasingap si Yumi at mabilis pa sa 4:00 tumakbo siya patungo rito. At nang maabutan niya ito ay maagap niyang hinawakan ang isang braso nito at marahan itong pinaharap sa kanya. Humarap naman si Prince kay Yumi na may malungkot na mga mata habang nakatingin sa kanya. Teka lang, sandali. Nagkakamali ka, Prince. Kaibigan ko lang siya. Sa katunayan, may nobya na siya. At siyang nagpapasok sa akin dito kaya gano'n na lamang ang closeness naming dalawa sa isa't isa. Paniwalaan mo naman ang sinasabi ko. Magkaibigan lang talaga kami. Tila pagsusumamo ni Yumi sa binata. At hindi niya alam kung bakit nagpapaliwanag siya rito. Ngunit pakiramdam niya kasi ay kailangan niyang gawin yon.
Lalo na't nakikita niyang hindi maikakailang lungkot sa mga mata nito roon habang nakatingin sa kanya. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan pa sila ng mga tao doon. Dahil mas importante sa kanya na maniwala si Prince na magkaibigan lang talaga sila ni Dr. Michael at wala nang iba. Nang makita niyang ngumiti na mapait si Prince na tila hindi naniniwala sa kanya, sabay mahinang nagtanong, "Alam mo ba kung bakit ganito na lamang ang reaksyon ko nang makita ko kayo ng lalaking yon sa ganong eksena? Dahil nagsiselos ako, Yumi. Alam kong masyadong mabilis pero wala eh. Nagsiselos talaga ako dahil gusto kita. Gustong gusto kita. Pero alam ko namang hindi tayo pareho ng nararamdaman para sa isa't isa eh." Nagulat si Yumi sa narinig. Napakurap-kurap siya. Ngunit saglit lang yon dahil mabilis na gumuhit ang isang masaya at matamis na ngiti sa mga labi ni Yumi habang may namumuo ng luha sa kanyang mga mata dahil sa narinig. Pagkuway mahinang nagsalita ito. "Alam ko rin masyadong mabilis. At kahit alam kong hindi tayo bagay sa isa't isa eh, gusto ko pa rin sabihin sa'yo na mali ka ng iniisip. Dahil pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa, Prince." At nang marinig ni Prince iyon, ay mabilis na sumilay ang isang masaya at hindi makapaniwalang ngiti sa mga labi nito bago nagsalita. "Ibig mong sabihin?" Kaya naman nakangiting tumango-tango si Yumi ng marahan habang may luha sa mga mata at nagsalita. "Oo, Prince, gusto rin kita." At yun lang. Sukat na narinig ni Prince sa kanya ay mabilis na namuo ang luha mula sa mga mata nito at mabilis siyang niyakap ng mahigpit bago nagsalita. "Gustong gusto rin kita, Yumi. Gustong gusto kita." Wika nito at biglang inangkin ang kanyang mga labi. Nagulat si Yumi roon at mas lalo siyang nagulat nang bigla nitong inihinto ang pag-angkin ng mga labi niya at nakangiti ng makahulugang dahang-dahang tinanggal ang sombrero nitong suot at ang bigote nito sa bibig, na naging dahilan upang maibunyag sa mga tao roon kung sino talagang lalaking yumakap at humalik sa kanya roon. At gaya ng inaasahan, halos lahat ng mga tao roon ay napanganga at napatili nang makilala si Prince. Pagkuway ang mga nurse roon, lalo na ang grupo ni Natricia at Brenda, ay nakangangalang na nakatingin sa kanila. Hindi makapaniwala sa nakita. Pagkuway nangungutya ang mga mata ng mga ito habang nakatingin sa kanya. Ngunit nabaling na lang ang bigla kay Prince ang atensyon ni Yumi nang bigla siyang hatakin nito dahil may mga tao nang papalapit rito at ang iba'y patakbo pang papalapit sa kanila. Kaya na may nakangiting tumakbo ito habang tangay-tangay siya. Kaya natatawang nagpatianod na lang siya kay Prince hanggang sa nakasakay na sila ng elevator na silang dalawa lang ang tao roon. Pagkuway pinindot ito at nagsalita. "Masayang-masaya ako ngayon, Yumi. At mas lalo pa akong sasaya pag maipakilala na kita sa matalik kong kaibigan at kasosyo ko sa negosyo na si Mr. Madrigal." Kaya masayang tumango agad si Yumi at tumugon kay Prince. "Ang kasiyahan mo ay kasiyahan ko na rin magmula ngayon. Kaya nasasabik rin ako na makilalang kaibigan mo ngayon, Prince." Mabilis naman siyang niyakap ni Prince at pabulong na nagsalita. "Salamat, Yumi. At nais ko lang sabihin sa'yo na wag mong iisipin na hindi tayo bagay para sa isa't isa. Dahil ako na mismo magsasabi para tayo sa isa't isa, Yumi. Iginuhit ng Diyos ang tadhana nating dalawa, ramdam ko yon. At wag mong iisipin na dahil malayong agwat natin sa pamumuhay ay hindi ka na nababagay sa akin. Dahil ordinaryong tao lang din ako na nagkakagusto sa isang anghel na katulad mo." Dahil sa sinabi ni Prince ay mabilis niyang nakayakap ito ng mahigpit. "Salamat, Prince. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa akin." Wika ni Yumi na ikinangiti na matamis ni Prince sa labis na kasiyahan habang ang kanilang mga puso ay tila nagkakaisa sa pagtibok sa mga oras na yon. Pagkapasok pa lang nila sa hospital room ng lalaking kaibigan ni Prince ay kakaibang damdamin ang lumukog sa puso ni Yumi at hindi niya alam kung ano iyon. Basta ang alam lang niya ay tila lumukso ang dugo niya nang makita ang lalaking nakahiga sa hospital bed nito na nooy nakatingin din sa kanya ng taimtim ng mga sandaling yon habang naglalakad sila ni Prince papunta sa kinaroroonan nito. Pagkuway nagsalita ang mga nasa mid-40s na lalaki. "Prince, siya na bang sinasabi mo sa akin?" Masaya't magiliw na tanong nito kay Prince. Ngunit ang mga mata nito ay nakafocus sa kanya. Napalunok si Yumi. Hindi niya alam pero kinabahan siya. Ngunit ibang klaseng kaba iyon
Dahil yun ang tipo ng kaba na tila may kakaibang pananapik siyang nararamdaman para sa may edad ng lalaki na ngayon ay tinititigan siya sa mga mata. Masaya at proud na tumugon naman agad si Prince sa lalaki. Yes, Mr. Madrigal, siya na yung sinasabi ko sa'yo. At ngayon ay kami na. Kami na ng babaeng lubos kong hinahangaan sa unang beses pa lang naming pagkikita. Namula naman agad si Yumi sa sinabi ni Prince, lalo na noong marahan siyang hawakan nito sa kamay at hinalikan niyo ng buong suyo. Kaya napangiti na matamis ang lalaki at nakipag-usap kay Yumi. Kung ganun ay masaya ako para sa inyo, lalo na sa'yo, Prince, dahil natagpuan mo rin ang babaeng para sa'yo. At sa totoo lang ay may kamukha ka, Iha. Kamukha mong babaeng minahal ko din ng lubusan dati. Marami talagang taong magkakamukha sa mundo, ano? Ano nga palang pangalan mo, Iha? Kaya kinakabahan ngunit magalang pa rin na sumagot si Yumi. Na Yumi Alonzo po, Yumi po ang aking palayaw. Ngunit nangunot ang noon niya nang bigla nitong matigilan nang sabihin niya rito ang pangalan niya. Pagkuway nagsalita ito. Na Yumi ang pangalan mo? Napakurap-kurap naman si Yumi bago sumagot. Oo po, bakit po pala? Malungkot nang ngumiti naman ito sa kanya at nagsalita. Naaalala ko kasi ang aking anak na babae. Na Yumi rin ang gusto kong ipangalan sa kanya. Kalong-kalong ko siya noon habang pinagmamasdan ko ang kanyang napakaganda at malaanghel na mukha. Tandang-tanda ko pa ang magandang itsura niya noon. Malaki ang pagkakahawig niya sa nanay niya at higit sa lahat ay may balat siya sa likod ng palad niya na parang mapa. Pagkasabi niyo ng lalaki, sa mga huling binitawan nitong mga salita ay nalaki ang mga matang napayupo si Yumi sa balat na naroon sa likod ng kamay niya. Maging si Prince ay napatingin rin roon. Pagkuway mas nanlaki ang mga mata sa mga sumunod na ginawa ni Prince sabay nagsalita. Ayokong pangunahan ito pero sadyang ibinitin ni Prince ang sasabihin at marahang hinawakan ng kamay nila pareho ng lalaki at inilagay sa palad ng huli ang nakatalikod niyang kamay kung saan kitang-kita nito ang balat sa likod ng kamay niya. Ang balat na sinasabi nitong parang mapa. Ganon na ganon ang balat sa likod ng palad ng dalaga. Pagkuway na patuloy bigla ang mga luha ng lalaki at sa karalgal na boses ay nagsalita. Iha, anong pangalan ng iyong ina? Kaya may namumuong luha sa mga mata ni Yumi na sumagot siya. Erlinda po. Erlinda Alonzo po ang pangalan ng aking ina. At ang pangalan po niya nung pagkadalaga ay Erlinda Garcia. At ito po ang larawan niya. Wika naman ni Yumi at marahang ipinakita rito ang lumang larawan nila ng kanyang ina noong 1-year-old pa lang siya. Kaya naman mas lalong napaiyak ang lalaki at napagulgol na lang habang tinitingnan ang larawan nila ng kanyang ina. Pagkuway umiiyak na kinuha nito ang pitaka nito sa ibabaw ng bedside table sa ospital at may kinuhang larawan din doon. At nang ipakita nito iyon sa kanya, ay gano'n na lamang ang paghagulgol ni Yumi sa samot-saring emosyon na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Larawan kasi iyon ng kanyang ina noong kadalagahan pa nito at kasama sa larawang yon ang lalaking yon sa kabinataan rin nito. Pagkuway mas lalo siyang napaiyak nang bigla siya nitong niyakap ng mahigpit habang umiiyak roon bago nagsalita. Anak ko, ikaw na palang nawawalang anak ko. Matagal na panahon kitang hinanap. At ngayon, salamat sa Diyos at natagpuan kita. Ginawa lang ng Diyos na instrumento kayong dalawa upang tayo magkita sa wakas. Itinadhana kayong dalawa ni Prince anak dahil may isang rason pa pala sa pagkikita ninyo. At iyon ay upang magkatagpo tayo. Kaya pala magkahibig kayo ni Erlinda dahil ikaw naman pala ang nawawala kong anak. Ikaw palang nag-iisang anak namin. Natagpuan rin kita sa wakas anak. Maraming salamat at nakita na kita. Madamdaming wika nito at mas hinigpitan pang pagkakayakap sa kanya. Kaya umiiyak na nagsalita si Yumi. Tatay, maraming salamat din sa Diyos at nakilala na kita. Napakasaya ko po ngayon lalo. Ako rin anak, ako rin. Tugon rin ng kanyang amang si Mr. Madrigal kay Yumi. Nakangiting nagsalita naman si Prince roon. Masayang-masaya din ako para sa inyong dalawa. Masayang-masaya ako. Doon naman biglang bumukas ang pinto ng hospital room na yon ng ama ni Yumi at iniluwa roon ang nagtatakang mukha ni Stella habang nakatingin sa kanila. At higit sa lahat, iniluwa rin doon ang maraming tao at ilang media roon na tila ba nag-aabang sa paglabas ni Prince roon at tila gustong makiisyoso. Ngunit ibang nasaksihan ng mga ito dahil nagsalita na ang kanyang ama.
Stella, pamangkin ko, kilalanin mo yung pinsang si Yumi. Siya ang nag-iisang anak ko at ang tanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ko. Natagpuan ko na siya. Halika't yakapin mo si Yumi, iha. At gano'n na nga ginawa ng gulat na gulat, ngunit naluluha sa tuwa na si Stella. Nagyakapan sila at sa pagyakap ni Yumi sa pinsan ay hindi sinasadyang mahagip ng mga mata niya ang grupo ni Trisha at Brenda roon na pawang nanlalaki ang mga mata at pare-parehong nakanganga habang halatang hindi makapaniwala na nakatingin sa direksyon nila. Pagkaway nagsalita ang kanyang ama at inakbayan siya. Everyone, I'd like you to meet the beautiful and simple girlfriend of Mr. Princeton Williams. And at the same time, I'd like to announce also that this woman, who is Princeton's girlfriend now, is my one and only long-lost daughter, na Yumi Madrigal. Proud na wika ng ama ni Yumi na naging dahilan upang magpalakpakan ng lahat. At oo, sumali sa masigabong palakpakang yon ang grupo ni Trisha at Brenda habang tila kinakabahang nakatingin kay Yumi at biglang tumahimik ang lahat nang biglang may sumigaw. O, tingnan nyo, ang inaapi-api ninyo, Trisha, Raquelia, Brenda, at ang lahat ng mga alipores nyo, ubod bala ng yaman. Nag-iisang tagapagmana pa. At higit sa lahat, girlfriend na ngayon ang lalaking pinapangarap nyo. Ngayon, hindi ba kayo nahiya? Sir, parusahan nyo na po sila. Inaapi-api po nila si Yumi dati. At hindi kami makalapit dahil nagagalit sila sa amin. Kaya patalsikin nyo na po sila sa serbisyo, sir. Gamitin yung mga connections nyo, sir. Sir Frederick at Sir Prince para mapaalis na sila dito ngayon din. Tila nagigigil na wika ng isang babae roon na kasamahan niya sa pagja-janitress. At sukat sa narinig ay biglang kumaripas papasok ang mga ito sa loob at lumuhod sa harapan ni Yumi pagkaway pare-parehong nagmakaawa roon. Yumi, wag kang papayag, maawa ka. Pinagsisisihan na namin ang nagawa namin sa iyo, Yumi. Please, wag kang pumayag, patawarin mo na kami. Umiiyak ang wika ni Trisha na halos halikan na ang sapatos niya ng mga sandaling yon. Si Yumi naman ay malungkot na nakatingin sa mga ito at nagsalita. Hindi ko gagawin yan sa inyo dahil hindi pareho ang ugali ko sa inyo. Tumayo na kayo dahil hindi ko hahayaang mangyari yon. Pero may isang hiling lang ako sa inyo na sana'y magbago pa kayo at maging patas ang pakikitungo niyo sa lahat ng taong makakasalumuhan ninyo, mayaman man o mahirap, dahil hindi niyo alam kung anong mangyayari sa buhay niyo pagkatapos. Tandaan niyo, bilog ang mundo. At dahil bilog ang mundo, huwag kayong pakampante na mananatili lang kayo sa masaganang pamumuhay na meron kayo ngayon. Dahil sa isang pitik lang ng daliri ng Panginoon ay magbabago agad ang buhay niyo sa hindi niyo inaasahang pagkakataon. Na matapos sabihin iyon ni Yumi ay kapwa nagsitanguan ng mga ito at halatang napahiyang nagsialisa na mula sa loob ng kwarto. Pagkuway hinarap na ni Yumi ang kanyang ama, si Stella at lalong-lalo na si Prince, at pagkatapos noon ay masayang nagyakapan silang lahat. Lumipas ang mga taon, natapos na sa pag-aaral si Yumi dahil pinag-aral siya ng kanyang ama. Nakapagtrabaho na rin siya at nanatiling matatag ang relasyon nila ni Prince sa isa't isa. Nalaman rin niya noon na matagal na rin palang namayapa ang kanyang mga lolo at lola sa side ng kanyang ama at pinatawad na rin niya ang mga ito. Masayang-masaya na rin si Yumi sa narating niya sa buhay. Lubos rin nagpapasalamat sa Panginoon dahil gumaling na ang lolo niya sa sakit at doon na ito nakatira sa kanilang mansyon ng ama. At higit sa lahat, masayang-masaya si Yumi dahil ang simpleng pagkakagustuhan na naramdaman nila para sa isa't isa ni Prince ay lumalim na ng lumalim sa mga lumipas sa panahon. At mas lalo pa siyang naging masaya na ikinasal na sila ni Prince sa isa't isa ng mga sandaling yon. Lalo na magsalita ang pare. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Pagkatapos sabihin niya ng pare ay masuyong hinapit ni Prince ang bewang ni Yumi at punong-puno ng pagmamahal na nagsalita. Mahal na mahal kita, Mrs. Naomi Williams. Kaya na may matamis na ngiting tumugon din si Yumi kay Prince. Mahal na mahal din kita, Mr. Princeton Williams. At pagkasabi ni Yumi niyon, ay agad na nagsalo sa isang matamis na halik ang mga labi nilang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!
Hindi ka na nakontento sa pagpapapansin mo at paglalandi mo kay Dr. Michael. At ngayon,